Sa isang makapal at napakamakulimlim na araw bumubuhos ang ulan sa maliit na bahay. Sa labas naman ng bahay ay may mga umaaligid na mga zombie at naghahanap ng makakain na tao. Sa labas naman ng pintuan ng bahay ay may kumakatok at sumisigaw ng tulong. Sinabi din ng lalaki na siya daw si Sang Feng. Sa loob naman ng gusali ay nagkakagulo ang mga kababaihan dahil sa ginagawang ingay ng lalaki sa labas. Ang tatlong lalaki naman ay pinipigilan ang lalaki para makapasok sa loob ng gusali. Ang ating bida naman na kinakabahan ng sobra ay nag-iisip kung ano nga ba ang kanilang gagawin sa sitwasyon na kinakaharap nila. Ilang sandali pa, nagsalita ang isang babae at sinabi niyang papasukin daw nila ang lalaking nasa labas. Ang babae ay sinabing kaklase daw nila si Sang Feng. Kaya naman buksan na daw nila ang pintuan at papasukin si Sang Feng. Ang isang lalaki naman ay kinakabahan at ayaw buksan ang pintuan dahil maaaring nakagat na daw si Sang Feng ng mga zombie. Sinabi naman ng babae na siya ang class representative nila, kaya naman sumunod na daw ang mga lalaking nasa pintuan sa kanya. Dahil kapag may nangyari daw na hindi maganda, handa daw siyang panagutan ito. Sinabi din ng babae na nakakapagsalita pa daw si Sang Feng. Kaya naman ibig sabihin hindi pa daw ito zombie. Kinonsensya niya din ang tatlong lalaki sa pintuan at sinabihan silang wala daw awa sa kanilang kaklase. Ang lalaki ay sinabihan ang ating bida na bubuksan daw nila ang pintuan kapag tapos niya bumilang ng 3 segundo. At kapag nakapasok na daw si Sang Feng agad naman daw nila ito isasara. Ang ating bida naman ay kinakabahan at sumang-ayon sa plano. Sila ay bumilang na at matapos ang 3 segundo binuksan na nila ang pintuan. Ngunit sa hindi inaasahan naging zombie na ang kanilang kaklase at bigla nitong inatake ang ating bida. Ang mga kaklase niya naman ay nagulat at natakot dahil sa zombie na nakapasok sa loob ng gusali. Ang ating bida na si Sibei ay kinabahan dahil sa naging zombie na daw pala ang kaklase nilang si Sang Feng. Ang zombie ay dinaganan si Sibei at mukhang kakagatin na din siya ng zombie. Mula naman sa background ng mga nagkakagulong mga estudyante, maririnig si Sibei na sumisigaw ng tulong sa kanyang mga kaklase. Kakagatin na ng zombie si Sibei, ngunit hinarang niya naman ang kanyang braso, kaya naman ito ang nakagat ng zombie. Sa sobrang sakit ng kagat ng zombie, si Sibei ay sumigaw ng napakalakas. Si Sibei ay nagpatuloy sa kanyang pagsigaw dahil sa sakit. Siya ay nawalan na din ng braso dahil sa lakas ng kagat ng mga zombie. Ang maraming zombie ay tuluyan ng nakapasok sa gusali. At ang lugar ay biglang naging madugo. Ang buong syudad ay nabalot na din ng kaguluhan dahil sa mga zombie. Ang eksena ay nalipat sa misteryosong tao na handa na i-switch ang isang makina. Sinabi ng mga tao sa paligid ng matandang si Sebe ay may 2 misyon daw siya sa nakaraan. Ito ay ang iligtas daw niya ang kanyang sarili at ang ipaghiganti ang kanyang sarili. Ang lalaki ay sinwitch na ang makina. Ilang sandali pa, si Sebe ay muling bumalik sa nakaraan na ikinagulat niya naman. Si Sebe ay nagugulat pa din habang si Sang Feng naman ay kumakatok pa din sa labas ng pintuan katulad noong nakaraang buhay ni Sebe. Katulad ng nakaraan nagsalita din ang babae at sinabing papasukin daw nila si Sang Feng. Si Sebe ay nagulat dahil muling bumata ang babaeng nagsasalita sa harapan niya. Ang babae ay sinabi muli ang kanyang sinabi noong nakaraan. Si Sebe ay ngumiti ng sagad at sinabing nagtagumpay siya na makabalik sa nakaraan. Si Sibei ay masaya dahil may pagkakataon na daw siyang mabago ang kanyang kapalaran sa pagkakataon na ito. Si Sibei ay tumitig ng matalim sa babaeng class representative. Sinabi ni Sibei na paano kung nakagat na daw ang kaklase nila sa loob, may kakayanan niya daw ba ang babaeng class representative na ayusin ang sitwasyon pag nagkataon. Ang babaeng class representative ay sinabing siya daw ang bahala sa mga hindi magandang mangyayari. Kaya naman buksan na daw nila ang pintuan. Si Sibei naman ay ngumiti at inalok ang babae na siya daw mismo ang magbukas ng pintuan. Bigla naman nagulat ang babae sa pag-utos ni Sibei sa kanya. Ang mga babae naman sa sulok ay patuloy pa din na natatakot. Ang babaeng class representative ay muling nagsalita at sinabing babae daw siya. Kaya naman sinabihan niya si Sibei na bakit hindi na lang daw siya magpaka-gentleman para buksan ang pintuan para sa kanya. Si Sibei naman ay tumawa sa sinabi ng babae. Sinabi din ni Sibei na magaling lang daw ang babae sa pag-uutos ng ibang tao para gawin ang maduduming trabaho. Ngunit kapag natapos daw ang matagumpay na ipinag-uutos ng babae, kukunin niya naman daw mag-isa ang parangal para sa pansarili niya lamang. Sinabihan niya din ang babae na isa daw siyang hipokritong tao. Ang babae naman ay sinigawan si Sibei na tumigil na daw siya sa pananalita. Ang babae ay tinulak si Sibei at sinabing siya na daw ang magbubukas ng pintuan kung yun daw ang ikasasaya ni Sibei. Ang babae ay pinaalis ang mga lalaki sa pintuan at sinabihan ang mga ito na sila ay mga duwag.
Binuksan na ng babae ang pintuan, at katulad ng dati ang zombie ay muling nakapasok sa gusali. Ang mga estudyante naman ay nagulat dahil nagawang masira ng zombie ang kanilang pintuan. Ang babae naman ay masakit ang ulo dahil sa pagsalo sa impact ng pintuan. Siya ay biglang nagulat dahil sa kanyang harapan ay lumitaw ang kaklase nilang naging zombie. Ito ay sumigaw at handa na kainin ang mga estudyante sa loob ng gusali. Ang mga estudyante ay gulat na gulat dahil infected na daw pala ang nagsasalitang kaklase nila kanina. Ang babae at ang lalaki ay sinugod na ng zombie. Ngunit ang babae ay tinangkang itulak ang lalaki para masagip ang kanyang sarili. Mula sa kawalan may isang flying kick ang parating na tumama naman sa babae na kagagawa ni si Bey. Dahil sa sipa ni si Bey na walang awa, ang babae ay tumalsik tungo sa gutom na zombie. Ang zombie ay hinawakan ng mahigpit ang babae at nagtangkang kainin na ito ng buo. Ngunit gamit ang legendary weapon ni si Bey, nagawa niyang tapusin ang zombie sa isang wasiwas laman. Ang ginawa ni si Bey ay ikinagulat naman ng babaeng makasarili. Dahil wala ng buhay ang zombie, ito ay bumagsak na kasama ang babae. Ang zombie ay mahigpit pa din ang kapit sa babae. Kaya naman humingi ito ng tulong kay si Bey. Sa isipan ni si Bey ang babae daw ang dahilan kung bakit nahirapan siya sa kanyang nakaraang buhay. Kaya naman oras na daw para bawian daw ang babaeng makasarili. Si Bey ay pinulot ang nasirang pintuan. Siya ay nagtangkang isara ang pintuan at hayaan sa labas ang babaeng makasarili. Si Bey ay nilagay na ang pintuan. Sinabihan niya din ang kanyang mga kaklase na isarado na daw nila ang pintuan. Ang tatlo naman ay biglang nagmadali at sumunod sa ipinag-uutos ni si Bey. Ang mga kaklase ni si Bey ay nagsimulang harangan ang pintuan ng kung ano-anong mabibigat na bagay. Sa labas naman ay patuloy na kumakatok ang babae at humihingi ng tulong sa kanyang mga kaklase. Ang tatlong estudyante naman ay sinuportahan ang pintuan upang hindi ito mabuksan ng babaeng makasarili. Mula sa labas maririnig ang babae at sinabing siya ang class representative, kaya naman makakapal daw ang mukha ng mga kaklase niya para gawin daw yun sa kanya. Ang mga babae naman ay takot na takot at sinabing huwag na daw pumasok sa loob ang babaeng makasarili. Sila ay patuloy na sinuportahan ang pintuan para hindi makapasok ang babaeng makasarili. Makalipas ang ilang minuto, sila ay nagtataka dahil biglang nawala ang ingay na ginagawa ng babaeng nasa labas kanina. Ang mga kaklase naman ni si Bey ay nagsimula ng matakot sa kanya dahil sa kanyang biglaang pagbabago. Sinabi din nila na mukhang sinapian daw ang kaklase nilang si Bey ng ibang tao. Si Bey ay biglang lumingon sa kanyang mga kaklase at nagsimula naman silang matakot sa kanya. Si Bey ay nakangiting tinanong ang kanyang mga kaklase kung natatakot nga daw ba sila sa kanya. Nautal naman silang sumagot na hindi daw sila natatakot sa kanya. Ang niligtas naman ni si Bey mula sa class representative kanina ay nagpasalamat kay si Bey dahil kung hindi daw kay si Bey naging zombie na daw sana siya. Ang tatlong sumusuporta sa pintuan ay sinabing deserve daw ng class representative na mamatay dahil sa napakamakasarili daw nitong tao. Si Bey ay ngumiti at sinabing buksan na daw nila ang pintuan dahil lalabas daw siya para tignan ang class representative. Nagulat naman ang tatlo dahil sa sinabi ni si Bey na siya ay lalabas. Sinabi ni si Bey na napagtanto niya daw na mali ang kanyang ginawa sa class representative. Kaya naman gusto niya na daw ito papasukin sa loob. Ang tatlo naman ay sinabing delikado sa labas dahil napakaraming zombie. Si Bey naman ay biglang sinigawan ang tatlo at sinabing dalian na daw nila at buksan na ang pintuan. Nagmadali naman ang tatlo tanggalin ang mga nakaharang sa pintuan para makalabas na si Bey. Nakalabas na si Bey, ngunit hindi niya matagpuan ang katawan ng zombie at ang babaeng class representative. Si Bey ay nasilaw sa liwanag ng araw at wala din siya makitang zombie kahit saan. Ang pintuan naman ng gusali ay biglang isinara ng mga kaklase niya. Mula naman sa loob maririnig ang mga takot na estudyante at sinabing dalian nila harangan ang pintuan dahil delikadong tao daw si Bey. Ngumiti lang naman si Bey sa ginawa ng kanyang mga kaklase. Siya ay biglang naglakad palayo na ipinagtaka naman ng kanyang mga kaklase. Ang lalaki ay biglang nagulat habang pinagmamasdan si Bey. Palapit na si Bey sa isang zombie na babae, kaya naman sinabihan siya ng mga kaklase niya na nababaliw na daw si Bey dahil sa kanyang ginagawa. Patuloy na lumapit si Bey sa babaeng zombie. Siya ay biglang umiti at inihanda na ang kanyang legendary na sandata. Siya ay bigla ding tumakbo tungo sa babaeng zombie. Muli na namang nagulat ang kanyang mga kaklase dahil sa ginawang kalokohan daw ni Bey. Ang babaeng zombie ay sumisigaw, ngunit gamit ang legendary weapon ni Bey pinukpok niya ito. Sinabi niya din na kainin daw ng babaeng zombie ang matigas at mahaba niya daw na sandata. Si Bey ay tinira ang babaeng zombie ng paulit-ulit gamit ang kanyang legendary na sandata.
hanggang sa ito ay mawalan na ng buhay. Ang mga kaklase ni Sibey naman ay sinabing nabaliw na daw talaga siya dahil sa mga kakaibang kilos nito. Si Sibey naman ay pagod na pagod dahil sa kanyang ginawang pagtapos sa babaeng zombie. Mula sa binasag naman na ulo ni Sibey, siya ay may kinuhang jolen dito. Si Sibey ay biglang umiti at sinabing nahanap niya na daw ang black gold na kailangan niya. Sinabi din ni Sibey na dahil sa black gold na ito na suportahan daw ang mga pangangailangan ng mga mechanic sa gitna ng apocalypse. Sa likod ni Sibey ay may naglalakad palapit sa kanya. Ito pala ay isang zombie na matanda. Habang kakatapos niya tapusin ang isang babaeng zombie, palapit na naman ang isang matandang zombie sa kanya. Hinanda na ni Sibey ang kanyang legendary na sandata at muli na naman tumakbo pasugod sa panibagong zombie. Mula sa loob naman kung nasaan ang kanyang mga kaklase nakikita nila kung paano mang one-hit combo si Sibey. Ang babae ay biglang nasusuka dahil sa mga laman loob na nilalabas ng mga zombie, ngunit ang dalawang lalaki naman ay nabibilib dahil sa ginagawa ni Sibey. Ang lalaki naman ay biglang nagtaka dahil bigla daw nag-iba ang katauhan ni Sibey dahil ang totoong pagkatao naman daw talaga nito ay isang duwag na tao. Mula sa pagpapatalsik niya kanina sa class representative hanggang sa pinapakita niya ngayon na pagtalo sa mga zombie ng walang hirap. Sinabi ng mga kaklase niya na talagang nagbago na si Sibey. Ang isang lalaki ay sinabing pabalikin na lang daw nila si Sibey sa loob ng gusali para daw may kasama silang malakas na kayang pumatay ng mga zombie. Ang isang lalaki naman ay tumutol na pabalikin si Sibey sa loob. Ngunit sinabi naman ng isa pang lalaki na hindi daw sila mananatili ng matagal sa lugar dahil wala naman daw silang pagkain sa loob ng gusali para mabuhay sila ng matagal sa loob ng gusali. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki, ang legendary weapon na sandata naman ni Sibey ay binasag ang bintana. Na ikinagulat naman ng dalawang nag-uusap. Si Sibey ay kinausap ang kanyang mga kaklase at sinabing lumabas na daw sila dahil masaya daw ang pumatay ng mga zombie. Ang dalawang lalaki ay takot at sinabi nila kay Sibey na may zombie daw sa kanyang likod na ikinagulat niya naman. Ang zombie ay malapit na kay Sibey at handa na siyang kagatin, ngunit hindi naman mababakas sa mukha ni Sibey ang kaba. Siya ay biglang humakbang at lumingon sa napakapangit na zombie. Si Sibey ay muling ginamit ang kanyang skill na Todo Wasiwa skill. Sa skill niyang ito magagawa niyang mapinsalaan ang zombie ng malala. Habang tinatalo ni Sibey ang zombie, nanunood naman sa kanya ang kanyang mga fans sa loob ng gusali. Si Sibey ay naka-triple kill na, kaya naman nagyabang siya at sinabing mahihinang nilalang daw ang mga zombie. Habang pinapanood siya ng kanyang mga kaklase, lumingon naman si Sibey sa kanila. Si Sibey ay nagkunwaring delikado na siya dahil sa mga dumi sa kanyang katawan. Pinarinig niya sa mga kaklase niya na mukhang infected na siya, kaya naman mukhang hindi na daw sila pwede magsama-sama. Si Sibey ay umalis na at sinabing sana makaligtas daw ang lahat ng kaklase niya, at balang araw sana makapagkita-kita daw muli sila. Ang dalawang lalaki ay hindi makapaniwala dahil bigla na lang umalis si Sibey. Dahil sa pag-alis ni Sibey ang buong grupo ay natahimik at hindi na alam ang kanilang gagawin. Si Sibey ay naglalakad sa track and field ng school at balak na umalis sa school. Habang naglalakad si Sibey sa hagdan, sinabi ni Sibey na ito na daw ang simula ng apocalypse sa mundo. Sinabi din ni Sibey na 50% daw ng buong mundo ay naging zombie na. Sinabi din ni Sibey na araw-araw dumadami ang mga zombie at kumukunti naman daw ang mga tao. Sinabi din ni Sibey na dark era daw ang tawag sa research zombie ni Professor Sanghan. Habang naglalakad si Sibey, sinabi niyang nakaligtas lang daw siya noon sa kagat ng zombie dahil pinutol niya daw agad ng lagare ang nakagat na kamay niya noon. Sinabi din ni Sibey na 50 years daw ang naging paghihirap niya noon sa kanyang nakaraang buhay. Natapos daw ang paghihirap ni Sibey simula noong natagpuan daw siya ng mechanic. Ang mechanic na yun din daw ang naging dahilan kung bakit siya nakabalik sa kanyang nakaraan. Habang naglalakad mag-isa si Sibey sa gitna ng apocalypse, may mga tao namang nakakakita sa kanya at sinabi nila na mukhang nababaliw na daw si Sibey dahil sa sobrang gutom. Sinabi din ng isang lalaki na papasukin daw nila si Sibey sa loob ng kanilang kuta, ngunit ang isang lalaki naman ay sinabing baka infected na daw si Sibey, kaya naman delikado daw ang magpapasok sa kanilang lugar nang hindi nila kilala. Habang naglalakad si Sibey, may mga zombie naman sa tabi ng parke. Habang dumadaan naman si Sibey malapit sa mga zombie. Ang isa sa kanila ay napansin ang presence ni Sibey. Kaya naman sumigaw ito at bigla na lang sumugod ang mga zombie sa kanya. Ang isang lalaki ay nagugulat at natatakot para kay Sibey. Ngunit ang isa naman ay sinabihan si Sibey na isa daw siyang mangmang. Si Sibey ay ngumiti lang sa parating na mga zombie sa kanya. At gamit ang kanyang legendary na sandata, tinapos niya ang mga zombie ng walang kahirap-hirap.
Ang dalawang lalaki ay sabay nagulat dahil sa sobrang lakas at tapang na pinapakita daw ni si Bei. Mula sa bintana naman ng isang bahay, may nanlilisik ang mata at ito pala ay isang babae at sinabi din papatayin niya daw si Bei kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Si Bei ay tapos na talunin ang mga zombie. Ngunit sa kanyang likod naman ay may narinig na naman siyang kakaiba. Pagkalingon ni Bei siya ay nakakita na naman ng panibagong grupo ng mga zombie. Si Bei ay biglang nainis dahil napakapangit daw ng mga zombie na dumating sa pagkakataon na ito. Si Bei ay mabilis na tumakbo dahil sobrang dami na ng zombie na dumating. Ang ibang tao naman sa ibang gusali ay pinagmamasdan si Bei na papunta sa kanilang lugar. Si Bei ay nakakita ng isang convenience store. At siya ay nagsimulang kumatok dito. Nakiusap din siya na sana papasukin daw siya ng tao na nasa loob. Mula sa security camera, sinabi ni Bei na siya ay injured. Kaya naman sana tulungan daw siya ng taong nasa loob. Ang mga lalaking nanunood naman sa kanya ay sinabing baliw lang daw ang tutulong sa katulad ni Bei sa panahong ito. Ilang sandali pa umangat ang lagusan papunta sa kabilang mundo at ang pangyayaring ito naman ay nakita naman ni Bei. Ngunit mula sa likod niya ay may zombie na parating. Ang zombie ay pasugod na kay Bei, ngunit ginawang baseball lamang ni Bei ang malaking ulo ng zombie. Ang mga zombie ay patuloy pa din ang pagsugod nila kay Bei. Kaya naman pinatay niya muna ang mga ito. Matapos niyang mapatay ang mga zombie, pumasok na din siya sa lagusan tungo sa mundo ng convenience store. Matapos niyang makapasok sa loob, agad naman nagsara ang lagusan upang wala nang ibang makapasok sa lugar. Ang mga zombie ay wala nang nagawa at tanging kumatok na lamang. Si Bei ay nagsimulang tumayo at maglakad-lakad sa mahiwagang mundo ng convenience store. Mula sa counter naman ay may isang babae ang nagtatago kay Bei. Sa nightclub naman nakatapat na building ng convenience store. Ang mga lalaki ay nabibilib dahil sa pinakitang palabas ni Bei kanina. Kung nag-enjoy kayo sa recap na ito mga idol, sa mga subscribers ko dyan paki-like naman ng video mga idol, at mag-subscribe ka na din kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Sa like at subscribe nyo matutulungan nyo po ako financially para makapag-upgrade at makapag-upload pa ng mas mabilis ng magagandang recaps. Maraming salamat po sa inyo, balik na po tayo sa kwento. Ang lalaking muhok naman ay sinabi sa kanilang boss kung gaano kagaling ang batang estudyante, pumatay daw ito ng 6 na zombie, pagkatapos pumasok sa convenience store sa tapat ng kanilang building. Ang boss naman nila ay tumawa, at sinabing hindi naman daw pala malalakas ang mga zombie gaya ng inaasahan niya. Sinabi pa ng kanilang boss na nagawa daw ng isang estudyante pumatay ng mga zombie, kaya naman kakayanin din daw nila gawin ito. Si Bei ay napangiti dahil nakatakas na siya sa napakaraming fans na naghahabol sa kanya. Si Bei ay sinabing alam niya daw na nasa counter ang taong tumulong sa kanya, kaya naman pinapalabas niya na ito. Sinabi din ni Bei na ibigay daw ng taong nasa counter ang remote sa shuttle door. Ang babaeng nasa counter ay hindi lumalabas kahit anong sabihin ni Bei. Siya ay nagbuntong hininga at biglang umarte na kunwaring may masakit sa kanyang katawan. Ang babae naman ay biglang tumakbo dala ang gamot upang tulungan si Bei. Ang babae ay nabitawan ang gamot at bigla naman siyang hinila ni Bei na ikinagulat naman ng babae. Ang batang babae na walang shorts ay nagulat at sinabing pakawalan daw siya ni Bei. Si Bei naman ay sinabing hindi niya daw kakainin ang batang babae, kaya naman ibigay na daw ng batang babae ang remote ng shuttle door. Ang batang babae naman ay nagkunwaring hindi niya daw alam ang sinasabi ni Bei, ngunit ito ay hawak niya lang. Si Bei ay nakita ang remote kaya naman agad niya itong kinuha sa batang babae. Matapos makuha ni Bei ang remote binitawan niya na ang batang babae. Ang batang babae ay nagtago naman agad sa likod ng mga mantika at pinagmasdan si Bei. Si Bei naman ay sinipa ang mga patungan ng mga groceries na ikinagulat naman ng batang babae. Si Bei ay sinabing isang baliw daw ang batang babae dahil napakadali daw maloko ng batang babae. Sa nakaraang buhay ni Bei ang tindahan na pinuntahan niya ay bumubuhos ang ulan. Noong siya ay sugatan sa nakaraang buhay niya, isa ang batang babae sa mga tumulong sa kanya para gamutin ang naputol niyang kamay. Ang batang babae ay sinabing tapos na daw siya bendahan ang sugat ni Bei. Si Bei naman ay nagpasalamat sa babae dahil sa pagtulong niya sa kanya. Habang nag-aayos ng gamit, sinabi daw ng tatay ng babae na delikado daw sa labas. Kaya naman manatili lang daw ang batang babae sa loob ng convenience store. Ang batang babae ay nagpaalam saglit kay Bei dahil kukuha daw ito ng makakain ni Bei. Nagpasalamat naman ang ating bataan sa kabaitan ng batang babae. Ang batang babae ay nakalabas na. Pinagmasdan naman siya ni Bei na lumabas. Si Bei ay nakahinga na ng maluwag dahil napakabait daw ng batang babae na tumulong sa kanya.
Sinabi niya din na kung hindi daw dahil sa batang babae naubusan na daw siya ng dugo at namatay na daw sana siya. Mula sa ibaba naman ng convenience store ang batang babae ay sumisigaw at tinatanong kung ano daw ang ginagawa ng mga lalaki sa kanya. Narinig ito ni si Bey na pinagtaka niya naman. Ang boss ng kabilang building ay nagpasalamat sa batang babae dahil daw sa pagbukas ng pintuan para sa kanila. Ang babae naman ay nagtataka at sinabing, akala niya daw ba mamamatay na daw sa gutom ang mga lalaki. Si Boy Laslas naman ay sinabing sa kanila na daw ang buong tindahan ng batang babae. Si Boy Laslas ay minumolestya ang batang babae, sinabi naman ng batang babae na pabalik na daw ang kanyang tatay, kaya naman umalis na daw sila sa kanilang tindahan. Si Boy Laslas naman ay sinabing pinakain na daw nila ang tatay ng batang babae sa mga zombie kanina. Sinabi niya din na maglalaro daw sila ng batang babae, na ikinagulat naman ng babaeng bata. Mula sa loob ng buong tindahan, maririnig ang pagsigaw ng napaka-inosenteng batang babae. Si Sebe naman ay walang magawa kundi ang magtago na lang sa isang sulok at pakigan ang lahat ng ingay sa buong paligid. Makalipas ang ilang minuto ang batang babae ay wala ng buhay dahil sa kagagawan ni Boy Laslas. Ang eksena ay bumalik na sa kasalukuyan, si Sebe ay naliligo habang nagagalit. Sinabi niya din na ngayong pagkakataon ililigtas niya daw ang batang babae. Si Sebe ay iniisip na dapat niya maturuan ang batang babae kung gaano kalupit ang mundong ito na puno ng mga zombie. Iniisip niya din na kahit magmukhang masama daw siya sa batang babae, tuturuan niya daw ito para maging matatag sa mundong ito. Ang batang babae ay kumatok kay Sebe habang siya ay naliligo. Si Sebe naman ay galit na galit, at sinabing huwag daw estorbo ang batang babae sa kanyang pagligo. Nagpasensya naman ang batang babae, at sinabing nakita niya daw na madumi ang mga damit ni Sebe, kaya naman dinalhan niya daw ng bagong damit si Sebe. Inis na inis naman si Sebe dahil sa sobrang kabaitan ng batang babae. Si Sebe ay muling sinigawan ang batang babae at sinabing iwan niya na lang daw ang damit sa labas ng pintuan at lumayo na daw siya sa kanya. Ang batang babae naman ay malungkot na sumang-ayon kay Sebe. Muling sinabi ni Sebe na ang katulad daw ng batang babae ay hindi magtatagal sa mundo ng apokalips na ito. Si Sebe ay nawala na ang inis at inenjoy na lang ang shower na nararanasan niya. Sinabi niya din na bihira na lang naliligo ang mga tao sa hinaharap dahil halos lahat ng mga supply ng tubig ay kontaminado na. Sinabi din ni Sebe na mga ilang araw na lang mawawala na ang linya ng tubig sa maraming lugar. Siya naman ay nagpapasalamat dahil medyo madami pa daw ang imbak na tubig at pagkain ng convenience store, kaya naman medyo magtatagal pa daw sila dito dahil sa mga gamit at supply na nasa convenience store. Habang nakatingin sa salamin, sinabi din ni Sebe na kailangan niya daw makakuha ng mga kagamitan at makagawa ng mga armas. Si Sebe ay masaya naman dahil muli siyang naging bata. Noong nakaraang buhay daw ay puro sakit ng katawan na lang daw ang naranasan niya, kaya naman babawi daw siya sa pagkakataon na ito upang magkaroon ng magandang pamumuhay. Si Sebe ay sinabing wala daw abs ang katawan niya, kaya naman kailangan niya daw mag-training sa lalong madaling panahon. Si Sebe ay lumabas na at nakita ang suit na inihanda ng batang babae. Mula naman sa itaas ng gusali si Sebe ay sumisigaw at sinabing paano daw siya makikipaglaban sa mga zombie sa damit na binigay ng batang babae. Ang batang babae naman ay natatakot dahil muli na naman siyang sinisigawan ni Sebe. Ang eksena ay nalipat sa kabilang building. Si Boy Laslas at ang kanyang mga tauhan ay nagkaroon ng pagpupulong. Sinabi ni Boy Laslas na makinig daw ang lahat. Ang lugar daw nila ay may pagkain at mga alak. Ngunit hindi na daw ito magtatagal, kaya naman kailangan daw nila makakuha ng supply ng pagkain sa ibang lugar. Si Boy Laslas ay itinuro ang convenience store, at sinabing patayin daw nila ang mga zombie sa labas ng convenience store, at pagkatapos pasukin daw nila ang tindahan para makakuha ng maraming pagkain. Ang leader ay sinabing mayroon daw isang cute na batang babae sa loob, kaya naman paglalaruan daw nila ito kapag nakapasok na sila sa loob. Ang leader ay sinabihan na ang kanyang mga tauhan na sumugod na sila at kunin ang lahat ng pagkain sa lugar. Ang mga tauhan niya naman ay masayang sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Sa loob ng tindahan ay may naglakakad ng naka-black shoes na pangpormal na okasyon. Narinig naman ito ng batang babae habang kumakain ng merienda. Si Sebe ay naglalakad habang naka-formal attire at sinabing may itatanong daw siya sa batang babae. Ang batang babae naman ay nagtago dahil sa takot niya kay Sebe. Tinanong naman ni Sebe kung mag-isa lang daw ba ang batang babae na namumuhay sa tindahan. Sinabi naman ng batang babae na lumabas daw ang kanyang tatay para daw maghanap pa ng kanilang mga supply. Si Sebe naman ay nagdabog at sinabing napakabugok daw ng batang babae. Tinanong niya ang batang babae na paano daw kung may gawing masama si Sebe sa kanya
ano daw ang gagawin ng batang babae. Ang batang babae naman ay sinabing puno ng dugo si Sibey kanina, kaya naman naawa daw siya at tinulungan niya si Sibey. Tinanong naman ni Sibey kung wala daw bang alam ang batang babae kung gaano kasama sa labas. Natatakot naman ang babae, at sumagot na alam niya daw na may mga zombie sa labas dahil nakikita niya ito sa security camera. Si Sibey ay nagkunwaring galit na galit sa batang babae, at sinabing paano kung patayin niya na lang daw ang batang babae. Ngunit sinabi niya naman na boring daw ang mag-isa. Dahil wala daw siyang utusan na alalay. Kaya naman itinuro niya ang batang babae, at sinabing mula ngayon susunod na daw ang batang babae sa kahit anong ipautos niya. Kapag hindi daw sumunod ang batang babae, papatayin niya daw ito ng walang awa. Ang babae ay nagulat at natakot naman sa kanyang mga narinig. Ang eksena ay nalipat sa nightclub, kung saan ang mga zombie ay pasugod dito. Si Mohawk ay kinagat ng isang zombie sa ulo. Ang mga kasama niya naman ay pinanood lang na makain ang kasama nilang si Mohawk. Ang mga tauhan ni Boy Laslas ay nagtataka dahil paanong lumakas daw bigla ang mga kalaban nilang mga zombie. Iniisip naman ng isang lalaki na baka mas malakas lang daw ang mga zombie na kalaban nila ngayon kesa sa nakalaban daw ni Sibey kanina. Ang leader naman ay inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake na daw sila sa zombie dahil kung hindi daw sila lalaban mamamatay daw silang lahat. Ang isa naman sa mga tauhan ay nagtangkang tumakbo dahil sa sobrang takot sa sitwasyon na kinakaharap nila. Si Boy Laslas naman ay nahawakan ang buhok ng balak tumakbo niyang tauhan. Ito ay walang awa niya din inihagi sa grupo ng mga zombie. Ang tauhan niya naman ay hindi daw makapaniwala sa kanya na gagawin daw yun sa kanya ni Boy Laslas. Ang grupo ay matapang na nilabanan ang grupo ng mga zombie, ngunit ang mga zombie ay parami ng parami. Kaya naman sumigaw ang leader na umatras na daw muna sila. Sa dami ng zombie wala na silang nagawa kundi ang tumakbo na lamang ng mabilis. Ang eksena ay bumalik na sa convenience store, ang babae ay umaakyat sa hagdanan at may dalang cup noodles. Habang pinagmamasdan ni Sibey ang black gold sa daliri niya, sinabi naman ng batang babae na luto na daw ang cup noodles ni Sibey. Ang batang babae ay dinalhan na din si Sibey ng mainit na tubig. Si Sibey naman ay masungit na sinabing umalis na daw ang batang babae sa paningin niya. Sinabi niya din na pupunta lang daw ang batang babae sa kanya kapag tatawagin siya ni Sibey. Sumang-ayon naman ang batang babae sa kanya at siya ay umalis na. Si Sibey ay handa na kumain ng cup noodles gamit ang kanyang tinidor. Si Sibey ay kinain ang cup noodles at siya ay sarap na sarap dito. Bawat higop ng sabaw at pagkain ng noodles ay nilasap niya dahil sa sarap nito. Siya ay masayang masaya dahil sa tagal ng panahon muli niya na naman natikman ang napakasarap na cup noodles. Habang masayang kumakain si Sibey, iniisip niya naman na sa hinaharap, ang cup noodles daw ay ang pinakamasarap na pagkain na matitikman ng sangkatauhan. Samantala, sa labas ay nagkakaroon ng maraming ingay na kagagawan ng mga zombie. Nagtataka naman si Sibey kung bakit biglang nag-iingay ang mga zombie sa paligid. Ilang sandali pa may bumato sa kanilang bintana, na ikina-alerto naman ni Sibey. Ilang sandali pa may kamay ang lumitaw sa bintanang nabasag. Ito pala ay ang leader, sinasabi niya din na nakakainis daw ang mga zombie na humahabol sa kanya. Nagulat naman ang leader nang makita niya si Sibey na kumakain ng cup noodles. Si Boy Laslas ay inutusan si Sibey na tulungan siya, dahil kung hindi daw siya tutulungan ni Sibey papatayin niya daw siya. Nainis naman si Sibey sa kanyang narinig at kinuha ang lagayan ng mainit na tubig. Tinanong naman ng leader kung ano daw ang gagawin ni Sibey sa dala niyang lagayan ng tubig. Binuksan ni Sibey ang lagayan ng mainit na tubig at ibinuhos niya naman ito diretso sa kamay ni Boy Laslas. Ang leader ay sumigaw ng sobrang lakas dahil sa sakit ng ginagawa ni Sibey sa kanya. Habang binubuhusan niya ng tubig si Boy Laslas, sinabi naman ni Sibey na hindi niya daw bibigyan ng pagkakataon ang lalaki na patayin siya nito. Ilang sandali pa, may humablot sa kamay ni Sibey, na ikinainis niya naman. Ang napakabait na batang babae ay pinipigilan si Sibey na saktan si Boy Laslas. Sinabi niya din na hayaan daw makapasok ni Sibey ang leader, at tigilan na daw ni Sibey saktan si Boy Laslas. Nagulat ang leader sa sinabi ng batang babae, habang si Sibey naman ay nainis dahil sa ginagawa ng batang babae. Seryosong sinabi ni Sibey na umalis na daw ang batang babae, dahil hindi niya naman daw ito pinatawag. Sinabi niya din na wala daw kaalam-alam ang batang babae kung anong klaseng tao ang mga nasa labas ngayong panahon ng apocalypse. Sinabi naman ng batang babae na tinuruan daw siya ng kanyang tatay na huwag manakit ng kapwa niya tao. Ang tatlo ay natahimik habang pinipilit pa din ng batang babae pigilan si Sibey. Tinanong naman ni Sibey na hindi daw ba natatakot ang batang babae na baka patayin daw siya ng leader.
Tinanong naman ng batang babae na bakit daw siya papatayin, wala naman daw siyang ginagawang masama. Ang manyakol naman na leader ay sinabing hinding-hindi daw niya papatayin ang napaka-cute daw na batang babae. Habang umaakyat paunti-unti sinabi niyang, nagugutom lang daw siya, kaya naman umakyat siya dahil sarado daw ang pintuan sa labas. Mula sa ibaba na kung saan galing si Boy Laslas na puno na ng mga zombie. Ang leader naman ay patuloy kinakausap ang dalawa habang umaakyat siya at unti-unti nang nakakapasok sa loob. Habang nakatingin sa batang babae, sinabi naman ni si Bey sa kanyang isipan na dapat sinipan niya na lang daw ang leader kanina para nahulog na ito agad kanina. Ngayong dumating na daw ang batang babae, mahihirapan na daw siyang patayin ang mukhang zombie na leader. Si Sebe ay may napansin na patalin sa mesa. Habang ang leader naman ay tuluyan ng nakaaktat sa loob ng gusali, nagpasalamat din siya dahil daw sa pagpapapasok nila sa kanya. Ang leader ay lumalabas na ang tunay na kulay at sinabing kahit saan daw siya mapunta. Lahat daw ng matapakan ng kanyang mga paa ay teritoryo niya daw, kaya naman patay na daw ang dalawang bata sa kanya. Ang napakabait na batang babae naman ay nagulat dahil sa kanyang narinig. Ang eksena ay nalipat naman sa kabilang building. Ang dalawang tauhan ni Boy Laslas ay inaalalayan ang pintuan para hindi makapasok ang mga zombie na pinipilit buksan ang pintuan. Ang isang lalaki ay sinabing hindi daw magtatagal mabubuksan na daw ng mga zombie ang pintuan, kaya naman tinanong niya si Kinis Ulo kung anong gagawin nila. Si Kinis Ulo naman ay sinisi si Boy Laslas sa mga nangyayari sa kanila. Sinabi niya din na kung nanatili lang sana sila sa lugar, tatagal pa sana sila ng 1 buwan. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki, ang babae naman ay umiiyak dahil sa mga nangyayari sa kanila. Ang isang lalaki ay sinabi na hindi niya daw alam kung saan pumunta ang kanilang leader. Si Kalbo Kinis Ulo naman ay sinabing nakita niya daw si Boy Laslas na umaakyat kanina sa convenience store. Sinabi din ni Kalbo Kinis Ulo na mamatay na daw sana si Boy Laslas. Ang mga zombie ay parami na ng parami at malapit na nila masira ang pintuan. Si Kalbo Kinis Ulo naman ay sinabing habang tumatagal daw bumibigat daw ang puwersa ng mga zombie na nasa labas. Kaya naman tinawag niya ang dalawang babae na tumulong daw sa kanila. Si Kalbo Kinis Ulo naman ay sinabing wala na daw ang kanilang leader, kaya naman pag nakasurvive daw sila titikman niya daw ang dalawang iyabab sa kanyang harapan. Siya ay masayang masaya habang iniisip niya palang ang gagawin niya sa dalawang babae. Sa convenience store naman, ang leader na mukhang zombie ay tumatawa dahil nakaakyat na siya sa convenience store. Ang unggoy na leader ay sinabing napaka-cute daw ng batang babae, kaya naman mag-enjoy daw sila mamaya nito. Sinabi din ng unggoy na leader na hahayaan niya daw mabuhay ang babae hanggat magiging alalay niya daw ito. Lumingon naman ang leader kay Sebe at sinabing mukhang sawa na daw si Sebe mabuhay dahil sa ginawa niya kanina. Sinabi niya din na ipapakain niya daw ang katawan ni Sebe sa mga zombie mamaya. Naisip niya naman agad na kulang pa daw yun dahil papahirapan niya daw muna si Sebe ng dahan-dahan bago niya ito ipakain sa mga zombie. Si Sebe naman ay tahimik lang at walang sinasabi. Ngunit sa kamay niya naman ay nakahanda na ang legendary na sandata niya. Ang batang babae naman ay biglang nagsalita at sinabing sa tatay niya daw ang tindahan. Sinabi niya din na marami daw pagkain sa tindahan nila, sapat na daw ito para tumagal para sa kanilang tatlo. Marami din daw candy sa shop nila, kaya naman magugustuhan daw ito ni Damulad. Ang dalawang lalaki naman ay nagulat sa mga sinabi ng batang babae. Maraming masarap na candy sa shop namin, lalo na yung ice candy sambit ng batang babae. Ang leader naman ay nanlisik ang mga mata at tinanong ang batang babae kung nang-iinis daw ba siya. Hindi na nakapagpigil ang unggoy at sumugod na ito sa batang babae. Ngunit gamit ang legendary na sandata ni Sebe, nagawa niyang mahiwa ang mga daliri ni Pangit gamit ang kanyang slashing skill. Si unggoy naman ay umiyak sa sakit dahil hindi na daw siya makakapag-finger kapag kakain sa budol fight. Ngunit ilang saglit lang, si Sebe at ang babae ay tumilapon sa hindi malaman na dahilan. Ang leader ay tumatawa na parang baliw at sinabing yun daw ang kauna-unahang dumugo siya sa buong buhay niya. Kaya naman tatapusin niya daw talaga si Sebe ng walang awa. Si Sebe naman ay sinabing masakit daw ang ribs niya dahil sa ginawang sipa ng unggoy na leader. Ang mukhang zombie na leader ay sinipa muli ang binti ni Sebe. Kaya naman sumigaw si Sebe ng napakalakas. Sinabi ni Orangutan na bago niya daw patayin si Sebe, gusto niya daw malaman kung paano daw pinapatay ni Sebe ang mga zombie ng napakadali lang, habang sila ay hirap na hirap. Nakangiti namang sinabi ni Sebe na di kalab ng mama mo. Ang unggoy na leader ay lalong naiinis kay Sebe, at sinabing gusto na daw talaga mamatay ni Sebe. Habang pinipilit ng mukhang zombie na leader na sabihin ang sekreto, nakikita naman ng batang babae kung paano mabugbog si Sebe. Si Sebe ay sinabing sinadya niya daw talaga magpabugbog sa pangit na leader, para matuto daw ang batang babae kung gaano kadelikado ang mga tao na nasa labas.
Ngunit sumusobra na daw ang leader ng mga tukmol sa pagpapahirap sa kanya. Si Sibey ay sumigaw at sinabing sasabihin niya na daw ang sekreto. Agad niya namang binuhat si Sibey at sinabing dalian niya daw magsalita at sabihin niya na ang sekreto. Si Sibey ay biglang ibinuga naman ang dugong naipon sa kanyang bunganga. Ang leader at inis na inis, sumusobra na daw talaga si Sibey. Si Sibey ay binato niya sa pader. At sinundan pa ito na sipa sa sikmura. Akala mo nakakatawa kasambit ng leader, habang tinutuloy-tuloy naman ang pagbugbog kay Sibey. Si Sibey ay hirap na sa bugbog na kanyang natatanggap. Hanggang sa magkaroon na lamang ng tapang ang batang babae at biglang sinaksak ang napakapangit na leader sa kanyang balikat. Ang unggoy naman ay matibay ang pangangatawan at hindi man lang ininda ang sakit. Hinampas niya din ang batang makulit kaya naman ito ay tumilapon. Ang unggoy na leader ay talagang galit na kaya naman sinabi niyang papatayin niya na daw ang dalawang bata. Ngunit mula sa kawalan, may mabilis ang dumadating at ito ay ipinukpok ni Sibey sa ulo ni Tukmol. Sa pagkakataong ito siya ay pabagsak na at tuluyan ng nawalan ng malay. Si Sibey ay grabe ang hingal dahil sa pagod sa pagbugbog sa kanya ni unggoy. Ang batang makulit naman ay tinanong kung patay na nga daw ba ang lalaking pangit. Ang babae ay biglang natakot dahil nakapatay daw siya ng isang taong unggoy. Sa likod niya naman ay hinawakan siya ni Sibey. At sinabing ayos lang daw ang lahat. Sinabi ni Sibey na kailangan daw talaga nilang gawin yon dahil napakasama daw ng lalaki na gusto silang patayin. Ang babae ay malungkot dahil gusto niya daw sana maligtas ang pangit na lalaki. Tinanong niya din si Sibey dahil ang alam niya daw mas marami daw mabuting tao dito sa mundo kesa sa mga masasamang tao. Si Sibey ay sinabing hindi pa daw patay ang lalaki, kaya naman umalis na daw siya sa kwarto at maligo na daw para matanggal ang dugo sa kanyang katawan. Nagulat ang babae nang malaman na hindi pa patay ang unggoy. Agad din sinabi ng makulit na bata na iligtas daw nila ang pangit na lalaki. Si Sibey ay itinulak ang batang walang common sense sa labas. At sinabing napakabugok daw ng batang babae. Sinarado na din ni Sibey ang pintuan para hindi na makastorbo ang batang babae sa gagawin niya. Inis na inis si Sibey dahil ang hirap daw matuto ng batang babae. Naiinis din siya sa unggoy dahil dinumihan daw nito ang kanyang kwarto. Si Sibey ay hinila ang leader at balak na itong ipakain sa kanyang mga alagang zombie sa labas. Ito ay sinipa niya na palabas at tuluyan ng pabagsak ang leader ng mga unggoy. Siya ay bumagsak mula sa second floor na ikinatuwa naman ng mga zombie. Ang mga zombie ay dali-daling tumakbo tungo sa katawan ng unggoy para magmukbang. Sa lakas ng pagkakabagsak ng leader siya ay nagkaroon ng malay. Siya ay biglang napasigaw dahil kakainin na pala siya ng mga kapwa niya pangit. Si Sibey naman ay tinitignan ang leader at sinabing nararapat lang daw sa kanya ang ganoong kamatayan. Mula sa basag na bintana may nakita si Sibey na kakaiba. Nakita niya si Spider-Man sa kabilang building na hinahabol ng mga zombie. Si Spider-Man naman ay naguguluhan at sinabing lumayo daw sa kanya ang mga zombie. Si Sibey ay biglang tinawag si Spider-Man kaya naman napalingon ito. Tinanong ni Sibey kung may natitira pa daw bang buhay sa loob ng building na kinaroroonan ni Spider-Man. Sumagot naman ang lalaki na wala na daw natirang kasama niya. Sinabi niya na hindi na daw nila kaya suportahan ang pintuan kaya naman tumakbo na agad siya at agad namang pumasok ang mga zombie sa loob. Tinanong din ng lalaki kung pwede daw ba siya tulungan ni Sibey. Ngunit sinabi niyang hindi niya tutulungan ang lalaki. Sinabi din ni Sibey na tumakbo na daw ang lalaki habang busy pa daw ang ibang zombie kainin ang kanilang leader. Nakita naman ng lalaki ang kanilang leader na pinopod-trip na ng mga zombie. Siya ay takot na takot ngunit kailangan daw niya magpatuloy. Kaya naman tumalo na siya sa kabilang balkonahe ng building. Sa hindi inaasahan na gawa niya naman makalapag ng ligtas. At nagpatuloy sa pagtakbo. Si Sibey naman ay natutuwa na naiinis dahil sayang daw dahil hindi pa naubos ang grupo ng lalaki. Sa labas ng convenience store at nightclub ay malapit na sumapit ang dilim. Mula sa basag na bintana, si Sibey ay binubuksan na ang pintuan para lumabas. Pagkabukas niya naman ng pintuan ang batang babae ay nasa labas pala na naghihintay. Si Sibey naman ay pinagalitan ang batang babae at sinabing bakit hindi pa daw nag-shower ang batang makulit. Ang batang babae naman ay nakita ang bakas ng dugo palabas ng bintana. Si Sibey naman ay sinabing huwag na daw hanapin ng batang babae ang taong unggoy dahil bumaba na daw ito mag-isa. Tinanong naman ng inosenteng batang babae kung natakasan daw ba ng lalaki ang mga zombie. Sinabi naman ni Sibey na nasa mahirap na sitwasyon daw ang lalaki. Kaya naman mahihirapan itong mabuhay pero depende na lang daw kung isa siyang Diyos. Ang batang babae naman ay wala nang masabi. Ilang saglit pa sinabi ng batang babae na bakit daw pinatay ni Sibey ang lalaki kanina.
Sinabi niya din na kahit masamang tao daw ang lalaki, pwede pa naman daw itong magbago. Si Sibey naman ay dumabog sa pader. Tinanong ni Sibey kung hindi pa daw ba narinig ng bata ang kwento ng unggoy at matching, dahil sa kwento daw ay ang unggoy na tulad ng lalaki kanina na masama ay hindi na daw magbabago. Natatakot naman ang batang babae sa pagsigaw sa kanya ni Sibey. Muling sinabi ni Sibey na ang mundong ito ay ang mundo ng apokalips, kaya naman bihira na lang daw ang mga taong mabubuti. Ang batang babae naman ay napapatanong kung ano ang apokalips. Si Sibey ay umalis na dahil napakabugok daw ng batang babae dahil hindi ito makaintindi ng napakasimpleng sitwasyon. Sinabi din ni Sibey na kakatapos niya lang daw maligo pero maliligo na naman daw siya, kaya naman naiinis na siya. Ang babae ay biglang lumapit kay Sibey. Nagulat naman si Sibey sa nakita niya dahil pabagsak na pala ang batang babae. Nasalo niya naman ang batang makulit at tinanong niya ito kung ayos lang daw ba siya. Si Sibey ay nagmamadali at dinala niya ang batang makulit sa kama. Nagtataka si Sibey at tinanong ang sarili na baka may injury ang bata dahil sa pagbugbog kanina ng unggoy sa kanya. Ngunit wala naman daw siyang makitang pasa sa katawan ng batang babae. Si Sibey ay nalaman na nilalagnat pala ang batang babae. Siya ay nagmadali namang naghanap ng gamot upang ipainom sa batang babae. Si Sibey ay nagpapanik na at iniisip na mula nung nagkita sila mukhang naghihina na daw talaga ang batang babae. Nahanap na ni Sibey ang first aid kit na ikinatuwa niya naman makita. May nakita din siyang parang diary sa loob ng kit. Ito ay binuksan niya at nalaman na ito pala ay donation list. Si Sibey ay nalaman na may sakit na leukemia pala ang batang babae. Ang balitang ito ay ikinabahala niya naman. Napagtanto ni Sibey na kaya naman daw pala napakaraming band-aid sa katawan ng babae dahil may leukemia na daw pala ito. Si Sibey ay nagsimula ng maawa sa makulit na bata. Sinabi niyang napakabait ng batang babae para maranasan daw ang apokalips na nangyayari sa buong mundo. Si Sibey ay may nakapa sa kanyang bulsa at naalalang mayroon pa siyang magic jolens. Si Sibey ay sinabing hindi niya alam kung epektibo ito sa sakit ng batang babae, ngunit handa daw siyang subukan. Sa labas ng convenience store ay malapit ng magdilim. Ngunit ang mga bodyguard nila Sibey sa labas ay patuloy pa din na nagbabantay. Ang umaga ay sumisilip na ngunit ang mga zombie ay wala pa ding pahinga. Ang mga zombie ay tumingin sa taas at ginigising na nila si Sibey na may masarap na tulog. Si Sibey minulat na ang kanyang mga mata, ngunit inaantok pa din siya. Nang siya ay tuluyan ng makabangon. Napansin niya naman ang batang babae na nakatingin sa kanya. Tinanong niya naman agad ang batang makulit kung handa na naman daw ba itong maging makulit. Ang batang babae naman ay sinabing mabuti na daw ang kanyang pakiramdam. Si Sibey naman ay naging masungit muli sa kanya at pinagluto siya ng cup noodles na may hotdogs. Ang babae naman ay agad namang sumunod sa utos ni Sibey. Ngunit bago pa makalayo ang batang babae, sinabi ni Sibey na mag-impake na daw ang batang babae dahil alis daw sila para hanapin ang tatay ng babae. Ipinagtaka naman ng batang babae ang sinabi ni Sibey. Si Vanessa ay muling tinanong si Sibey kung sinabi niya ba talagang hahanapin nila ang tatay niya. Sinabi naman ni Sibey na tama si Vanessa, hahanapin daw nila ang tatay ni Vanessa dahil hindi na daw ligtas sa lugar na ito. Sinabi naman ni Vanessa na hindi daw siya pwede umalis sa convenience store dahil sinabi daw ng kanyang tatay na manatili lang daw sa kanilang tindahan hanggang makabalik ang tatay niya. Tinanong naman ni Sibey kung gaano na daw katagal nawawala ang tatay ni Vanessa. Malungkot na sumagot naman si Vanessa na 3 days na daw simula noong umalis ang tatay niya. Tinanong din ni Sibey kung gaano daw katagal nawawala ang kanyang tatay kapag lumalabas. Sinabi naman ni Vanessa na kalahating araw lang daw. Si Sibey ay sinabi naman na gamitin daw ni Vanessa ang maliit niyang utak at isipin daw kung ano na ang nangyari sa tatay niya sa loob ng 3 araw. Si Vanessa ay nagulat sa sinabi ni Sibey, ngunit sinabi niya naman na wala daw mangyayaring masama sa tatay niya dahil 3 days ago daw tumawag pa daw ang tatay niya. 3 days ago pa yun baliw, napakatagal na nun sambit ni Sibey. Sinabi pa ni Sibey na malamang infected na daw ang tatay niya o kaya naman na-trap daw kung saan at naghihintay ng tutulong sa kanya. Tinanong din ni Sibey ang babae kung ayaw niya daw ba iligtas ang tatay niya. Sinabi naman ni Vanessa na inutusan daw siya ng kanyang tatay na huwag daw siya umalis ng tindahan kahit anong mangyari. Sinabi naman ni Sibey na maaaring nasa delikadong sitwasyon na daw ang tatay niya, kaya naman bakit daw nagdadalawang isip pa si Vanessa iligtas ang tatay niya. Gusto daw ni Vanessa iligtas ang masamang tao kanina, ngunit hindi niya naman daw kaya iligtas ang sarili niyang tatay. Pwede din daw siya patayin ni Sibey at umalis na lang, ngunit niligtas niya daw siya kanina, kaya naman may utang na loob daw siya kay Vanessa.
Para mabayaran daw yun tutulungan niya na lang daw hanapin ang tatay ni Vanessa. Si Sibey ay galit na sinabi na bilisan na daw ni Vanessa kumilos at mag-empake na habang umiiyak si Vanessa, siya ay wala nang nagawa kundi sumunod na lang sa utos ni Sibey. Si Sibey ay sumasakit na naman ang ulo dahil sa hirap na umintindi na si Vanessa. Sa labas naman sa may highway, puno ng nakatambak na sasakyan at grupo ng mga zombie. Mula sa hindi kalayuan may palapit na sasakyan sa mga zombie. Ang mga nakaharang na zombie sa daan ay ginawang bowling pin lang ng taong nagdadrive. Sa loob ng convenience store naman, nag-aayos na ng mga gamit at mga supply ng pagkain si Sibey. Mula sa likod naman ni Sibey lumingon siya at tinanong si Vanessa kung bakit daw nagtatago pa ito sa kanya. Si Vanessa ay lumabas na habang suot ang kanyang napaka-cute na outfit. Si Sibey naman ay sinabing hindi daw sila mamamasyal, kaya naman bakit ganun daw ang sinuot ni Vanessa. Si Sibey ay sinabing bahala na daw si Vanessa sa kung anong isusuot niya. Tinanong na lang ni Sibey kung nasaan na daw ang cup noodles na pinaluto niya kay Vanessa. Ilang sandali pa si Sibey ay kumakain na ng cup noodles. Si Sibey ay iniisip na lumabas ng gabi at umaasang makahanap agad ng sasakyan mamaya. Iniisip din ni Sibey na sana wala daw gawing kalokohan si Vanessa sa gitna ng kanilang biyahe. Napansin naman ni Sibey ang kinakain ni Vanessa at agad itong humingi. Habang inaabot ni Vanessa ang pagkain, may umaandar namang sasakyan sa kung saan. Nagkaabutan na ng pagkain ang dalawa nang bigla namang may bumangga sa convenience store na kanilang kinalalagyan. Ang mga grocery sa loob ay tuluyan ng natumba at nasira sa pagkakaayos. Si Sibey naman ay prinotektahan si Vanessa at inaakala niyang may isang earthquake ang nangyayari. Mula sa labas naman ang sasakyan ay nakapasok na ang harapan nito. Nagulat naman si Sibey nang makitang sasakyan pala ang may gawa ng pagyanig sa lugar. Mula sa labas ang sasakyan ay umatras na, at ang driver seat naman ay bumukas, at ang taong nakasakay dito ay bumaba na din na naka-army shoes pa, at naka-army shades din. Ang matabang lalaki na isang American soldier ay nakangiti naman dahil nakahanap daw siya ng isang magandang convenience store. Ang matabang lalaki ay pinagsisipa ang patay ng zombie dahil mga pangit daw sila. Ang matabang kalbo ay masayang kumanta at sinasabing sa kanya na daw ang laman ng convenience store. Sa dami ng pagkain sa loob ng tindahan ang matabang lalaki ay naging masayang-masaya matapos makita ito. Dali-dali din kumuha na ng pagkain ang matabang lalaki at sinasabing andun daw ang lahat ng paborito niyang pagkain. Sinabi ni Fatty na siguradong maraming tao na daw sa malalaking syudad, kaya naman pinili niyang pumunta sa maliliit na bayan dahil mas ligtas daw maghanap ng mga pagkain dito. Habang nagsasaya siya, tinutukan naman siya ng patalim ni Sibey at sinabing dumapa daw si Fatty. Sinabi din ni Sibey na ang huling nanloob daw sa kanila ay naging dekorasyon na sa kalsada. Kaya naman kung ayaw daw matulad ni Fatty doon, huwag daw ito gagawa ng hindi maganda. Si Fatty naman ay biglang lumingon at binato si Sibey ng pagkain. Naguluhan naman ang paningin ni Sibey dahil sa ginawa ni Fatty, at habang distracted si Sibey nagmadali naman tumakbo si Fatty papunta sa kanyang sasakyan. Siya ay mabilis na nakasakay sa sasakyan niya, ngunit mas mabilis si Sibey dahil nakaabang na agad ito sa kanya na ikinagulat naman ni Fatty. Si Sibey ay seryoso at desidido na tapusin si Fatty. Ngunit sinabi ni Fatty na sumusuko na siya. Pati si Vanessa ay sinabing tumigil na daw si Sibey sa pagpatay ng mga tao. Kinagulat naman ito ni Sibey. Sinabi din ni Vanessa na kapag namatay daw ang matabang lalaki, wala na daw magbabayad sa mga nasira sa kanilang tindahan. Si Sibey ay napatigil naman na din sa kanyang balak kay Fatty. Si Sibey ay bigla din numiti dahil tama daw ang sinabi ni Vanessa. Sinabi ni Sibey na sapat na daw pambayad ni Fatty ang kanyang sasakyan, nangangailangan din daw sila ng driver, kaya naman tamang-tama lang daw ang pagdating ng matabang lalaki. Si Sibey ay tinawag na si Vanessa at sinabing dalhin niya na daw ang mga gamit nila dahil alis na sila. Agad naman sumang-ayon si Vanessa sa utos sa kanya. Ang matabang lalaki naman ay humihingi ng tawad kay Sibey, at sinabing nagawa niya lang daw sirain ang harang ng convenience store dahil gutom na daw talaga siya. Si Vanessa naman ay hirap na hirap sa gamit na dala nila. Nang bigla siyang may napansin. Ito pala ay ang mga gutom ng zombie na palapit na sa kanila. Sinabi naman ni Fatty na marami na daw siyang napatay, bakit biglang ang dami na naman daw ng mga zombie. Si Sibey naman ay sinigawan si Vanessa at sinabing dalian niya na daw. Si Vanessa ay nakasakay na at sinabi na din ni Fatty na mag-seatbelt na din daw sila. Si Fatty ay inatrasan ang mga zombie. Habang sa loob naman ay naalog na sila Sibey. Kumambyo na din si Fatty at tinapakan ang accelerate, kaya naman mabilis na silang umabante. Si Fatty naman ay masaya sa kanyang pagmamaneho at pagpatay ng mga zombie sa kalsada.
Gumawa pa si Fatty ng napakalupet na drift habang pinapatay ang mga zombie. Si Sibey naman ay naiinis sa pagmamaneho ni Fatty. Kaya naman sinabihan niya itong mag-drive lang daw ng normal dahil kung hindi patay daw siya sa kanya. Takot na takot naman si Fatty at sinabing kailangan niya lang daw talaga patayin ang mga zombie kanina sa daan. Habang kinakabahan tinanong din ni Fatty kung saan daw sila pupunta. Tinanong naman ni Sibey si Vanessa kung saan daw huling pumunta ang kanyang tatay. Sinabi naman ni Vanessa na nasa Pudong Market daw ang kanyang tatay noong huling tumawag siya. Sinabi naman ni Fatty na delikado na daw sa lugar na yon dahil malaking bayan yon at sigurado daw na marami ng zombies doon. Sinabi naman ni Sibey na manahimik na lang daw si Fatty at pumunta na lang daw sa gusto nilang puntahan. Wala na nagawa si Fatty, kaya naman sila ay papunta na sa Pudong Market. Si Fatty ay sinabing ang boring daw ng biyahe nila, kaya naman tinanong niya kung pwede daw ba mag-music sila. Si Sibey naman habang hawak ang patalim, sinabing ayaw niya daw ng maingay. Sinabi naman ni Fatty na kakanta na lang daw siya dahil magaling daw siya kumanta. Galit naman na si Sibey at sinabing manahimik na lang daw ang matabang si Fatty. Si Vanessa naman ay natutuwa dahil sa dalawa niyang kasama. Mula sa gitna ng kalsada may zombie na pumapara. Ang pinapara niya pala ay ang sasakyan ni Fatty. Ngunit binangga lang ito ni Fatty, kaya naman nagkalasog-lasog ang mga zombie. Si Fatty naman ay masayang-masaya sa kanyang ginagawang pagsagasa sa mga zombie sa kalsada. Mula sa hindi kalayuan, ang zombie ay muli niyang sinagasaan, na dahilan naman para maranasan ni Fatty ang kaligayahan. Si Sibey naman ay tumingin kay Fatty ng mataray, at tinanong niya ito kung gusto niya na daw ba mamatay. Sinabi ni Sibey na gusto niya matulog, kaya naman huwag daw magmaneho si Fatty ng maalog. Dahil hindi daw siya pinayagan ni Sibey para makinig ng musika, hayaan na lang daw siya ni Sibey magsaya sa alam na paraan niya. Sinabi din ni Fatty kay Sibey na huwag daw siyang mag-alala. Dahil matibay daw ang kanyang sasakyan kahit anumang dumating na sakuna. Si Sibey ay galit na at sinabing kapag hindi daw tumigil si Fatty papatayin niya na daw siya. Si Fatty ay natanggalan ng ngiti sa kanyang labi at nailuwan niya din ang kanyang candy. Ang sasakyan ay biglang tumigil, parang relasyon niyo biglaan din natigil. Si Sibey ay sinabing tumigil ang loko, ngunit si Fatty naman ay biglang huminto sa pagmaneho. Ang sasakyan pala ay naubusan na ng gas, kaya naman si Fatty ay napasigaw ng malakas. Ang dalawa ay nagulat, sinabi naman ni Sibey na ayaw daw nila maglakad. Si Sibey ay galit na galit, dahil daw sa katangahan ng kalbong makulit habang umiiyak naman ang batang maliit. Si Sibey ay galit na galit, at sinabing lumabas ang matabang lalaki, para isakripisyo ang kanyang sarili, ngunit si Fatty naman ay walang paki, at nagsimula lang kumain ng marami. Ang batang si Vanessa ay may napansin sa bintana, hindi nagtagal may lumabas, na hindi kaaya-aya, na ikinagulat naman niya. Ang mga zombie ay palapit na sa sasakyan, at tila ang ating bida ay wala nang matatakasan. Si Sibey ay tumitingin sa paligid at nag-isip ng paraan, hanggang sa siya ay may nakitang hindi inaasahan. Si Sibey ay nakakita ng matalim na nakasabit, at mula sa labas naman ay may mga pangit. Si Sibey ay biglang sinipa ang pintuan ng malakas, pagkatapos nun siya ay lumabas dahil siya daw ay malakas. Ang zombie ay mabilis lumapit, ngunit si Sibey naman ay inilabas ang bago niyang patalim na gamit. Si Sibey na mainitin ang ulo ay hinati ang zombie sa kanyang ulo. Si Sibey ay biglang naging masaya dahil nakahanap daw siya ng magandang espada. Mula sa kanyang likod may zombie na mataba, ngunit inatake niya naman ito ng kanyang bagong espada. Ang zombie na mataba ay tinusok niya sa mukha. Sabay sipasatan nitong mataba. May parating pang iba at ito naman ay agad niyang nakita. Ginamitan niya din ito ng skill na pagsipa at paghiwa. Ang huling kalaban ay kanya nang tinapos at ang laban ay doon na nagtapos. Mula sa gilid si Taba ay napanganga at pati ang bata ay namangha. Si Sibey ay binuksan ang pinto at biglang pinalabas ang malusog na tao. Si Sibey ay sinabing sumunod si Taba sa sasabihin niya. Sinabi ni Sibey na maraming sasakyan sa harapan, kaya naman tulungan daw siya ni Fatty para makagawa ng paraan. Sinabi ni Sibey na siya ang papatay sa mga kalaban at kukuha daw si Fatty ng gasolina habang siya ay prinoprotektahan. Ang duwag na si Fatty ay pinilit ni Sibey na lumabas at tulungan siya. Dahil kung hindi daw siya tutulong mamamatay sila sa gitna ng kalsada. Sinabihan niya si Vanessa na huwag daw aalis dahil may gagawin lang daw sila ni Fatty ng mabilis. Si Sibey ay papunta na sa mga kalaban at handa na umpisahan ang matinding laban. Ang kalbong may makinis ang ulo ay pinapanood si Sibey kung paano pumutol ng ulo. Si Taba ay sinabing gusto daw sana niya takutin ang dalawang bata. Ngunit hindi niya inaasahan na siya daw pala ang matatakot nila. Ang huling zombie sa paligid ay muli niyang tinapos ng solid.
Matapos ang laban, siya naman ay tinawag ni Taba mula sa hindi kalayuan. Sinabi ni Taba na meron daw siyang naalala niya daw na may gasolina daw pala sa likod ng sasakyan niya. Boss, kamusta ang buhay-buhay? Gamit ang matalim na sandata ni Sibey, pinutol niya ang ulo ng zombie. Seryosong tinanong niya din si Fatty kung ano nga ba ulit ang kanyang sinabi. Si Fatty naman ay kinabahan at sinabing nagulat daw siya ng sobra noong nawalan sila ng gas, kaya naman nakalimutan niya saglit na may gas pala sa likod ng sasakyan niya. Sila ay nasa likod na ng sasakyan para kunin ang gas, at lagyan na ng gas ang sasakyan, ngunit sinabi naman ni Sibey na mamaya na lang daw ilagay ni Fatty ang gasolina. Nagtaka naman si Fatty sa sinabi ni Sibey, habang si Sibey naman ay may kinukuha sa kanyang bulsa. Seryosong sinabi ni Sibey na kailangan niya daw si Fatty na mangolekta daw muna ng black gold, pinakita naman ito ni Sibey kung anong itsura nito. Sinabi din ni Sibey na matatagpuan daw ito sa ulo ng mga zombie. Nagtataka naman si Fatty kung para saan ang ginagawa ni Sibey. Tinuruan naman ni Sibey si Fatty upang matuto siya kung paano kukunin ang black gold. Tinanong niya din si Fatty kung naintindihan niya na daw ba kung paano ang gagawin. Nandidiri naman si Fatty at sinabing babalik na lang daw siya sa loob ng sasakyan. Tinutok naman ni Sibey ang patalim niya kay Fatty at sinabing tatadtarin niya daw si Fatty kung hindi ito susunod sa pinapagawa niya. Sinabi ni Sibey na siya daw ang papatay at si Fatty naman ang mangungolekta ng mga black gold. Si Sibey ay nag-umpisa ng pumatay ng mga zombie. Si Fatty naman ay tinitigan ang isang zombie na patay na. At ito ay bigla na lamang naduduwal dahil sa sobrang nandidiri siya. Si Fatty ay kumuha ng gamit niya upang magamit sa pagkuha ng mga black gold. Sinabi niya din na kailangan niya na lang daw tanggapin ang nakakadiring kapalaran niya. Si Fatty ay handa na at sinabing protektahan daw sana siya ng kanyang mga taba sa pagsubok na gagawin niya. Sinabihan naman ni Sibey si Fatty na manahimik na lang at mag-umpisa ng kumilos. Si Fatty ay lumapit na sa zombie at dino-double check niya ito kung patay na nga daw ba talaga ang zombie. Ito ay tinusok niya naman para makasigurado. Si Fatty ay nabuksan na ang utak ng zombie at sinabing ganun daw pala ang itsura ng utak ng mga zombie. Si Fatty ay nakita na ang black gold, pinagmasdan ito ni Fatty at nakita niyang kulay black pala ito na may kaunting green na liwanag ang lumalabas. Tinanong niya din si Sibey kung gaano daw kamahal yun kapag binenta nila. Sinabi naman ni Sibey na manahimik na lang daw siya at magtrabaho na lang. Iniisip ni Fatty na siguro yun daw ang dahilan kung bakit nagiging zombie ang mga tao. Si Sibey ay patuloy pa ding nakikipaglaban sa mga grupo ng mga zombie hanggang maubos niya na naman ang mga grupo nito. Si Sibey ay sinabing titigil na daw sila at hindi na daw pupunta sa malayo para maghanap pa ng mga zombie. Gamit ang batang katawan ni Sibey, sinabi niyang mabagal pa din daw ang katawan niya, hindi gaya ng katawan niya sa hinaharap. Si Fatty ay tinanong niya naman kung gaano na daw karami ang nakukuha niyang black gold. Pinakita naman ni Fatty ang mga nakuha niya at sinabing madami na daw siyang nakuha. Sinabi din ni Fatty na noong tumatagal daw siyang kumukuha ng mga black gold, mas napabilis daw ang kanyang pagkuha sa mga ito. Si Sibey naman ay sinabing hugasan niya daw ang mga ito at itago. Sinabi din ni Sibey na lagyan na daw ni Fatty ang sasakyan ng gasolina para makaalis na daw sila. Binuksan na din ni Sibey ang pintuan at tinawag niya si Vanessa. Si Vanessa naman ay mukhang masama ang kanyang kalagayan. Nagulat si Sibey at nagmadaling pumunta kay Vanessa. Hinawakan ni Sibey ang ulo ni Vanessa at sinabing mas lumala na naman daw ang kanyang sakit. Si Sibey ay kinalkal ang bag ni Vanessa dahil nilagay niya daw dito ang gamot ng batang babae. Napainom na ni Sibey ng gamot si Vanessa. Si Fatty naman ay sumilip sa nangyayari at tinanong kung na-heat stroke daw ba ang kapatid ni Sibey. Pasigaw naman sinabi ni Sibey na dalian na daw ni Fatty sa ginagawa niya para makaalis na daw sila sa lugar. Si Vanessa ay medyo bumubuti na ang kanyang kalagayan. Si Fatty ay tapos na maglagay ng gasolina, tinanong niya din kung ayos na daw ba ang kapatid ni Sibey. Tinutukan naman siya ng patalim ni Sibey at sinisi si Fatty dahil sa pagsisinungaling niya na wala na silang gas. Kapag namatay daw si Vanessa isusunod niya daw si Fatty kapag nangyari yon. Nagpanik naman si Fatty at sinabing iwasan niya na daw makagawa ng problema sa hinaharap. Si Vanessa ay may malay na at nakita kung paano siya inaalagaan ni Sibey. Sila ay nagpatuloy na sa kanilang pupuntahan at ang loob ng sasakyan ay tahimik. Si Fatty ay biglang tinanong si Sibey kung anong pangalan niya. Napakaangas din daw ng mga the moves ni Sibey kanina habang pinapatay ang mga zombie. Sinabi naman ni Sibey na kapag gusto daw malaman ni Fatty ang pangalan niya, dapat lang daw sabihin niya muna ang pangalan niya. Sinabi naman ni Taba na ang pangalan niya daw ay Fatty, may-ari daw sila ng talyer sa gitna ng syudad.
Sinabi niya din na sa kaibigan niya daw ang sasakyan na gamit niya. Ngunit hindi niya na daw ito nakuha dahil nagsimula na daw noon ang apokalips sa buong mundo. Si Sibey ay sinabi na din ang pangalan niya kay Fatty, ngunit bigla naman nagpreno si Fatty, kaya naman na out of balance si Sibey. Ang sasakyan ay nahinto na naman sa gitna ng kalsada. Tinanong naman ni Sibey kung ano na naman daw ang kalokohan ang ginawa ni Fatty. Nagugulat naman si Fatty at sinabing may apoy sa harap nila. Ang kalsada pala ay hinarangan ng mga sirang sasakyan at umaapoy pa ang mga ito. Sila ay nasa gitna ng London Bridge, ngunit hindi sila makatawid dahil sa nakaharang na mga sasakyan na nagliliyab. Si Vanessa naman ay nagising na dahil sa biglaang pagdrift ni Fatty. Napansin ito ni Sibey at sinabi niyang gising na daw pala ang babaeng puro problema lang ang dala. Si Vanessa ay tumingin sa bintana at nakita niya naman ang harang sa kanilang daraanan. Sinabi din naman ni Sibey na hindi daw sila makakapunta agad sa tatay niya dahil sa mga nakaharang sa daan. Malungkot naman si Vanessa at nabigkas na lang ang salitang papa sa kanyang labi. Si Sibey ay sinasabi na pwede pa naman daw sila makapunta sa Pudong Market, ngunit matatagalan lang nga lang daw sila. Si Fatty naman ay tinanong si Sibey kung tutuloy pa ba sila gamit ang ibang daan. Sinabi naman ni Sibey na tutuloy sila, ngunit kailangan daw muna nila makakuha ng mga kagamitan at sandata. Tinanong din ni Sibey si Fatty kung may alam daw ba si Fatty na tindahan ng electric weapon na malapit lang. Nag-isip naman saglit si Fatty sa tanong at bigla naman itong may naiisip. Si Fatty ay masayang nagmaneho na naman para makapunta sila sa kanyang tinutukoy na lugar. Sa likod naman bakas ang paghihinala ni Sibey kay Fatty. Sila ay umikot na para makaalis sa lugar. Sinabi naman ni Fatty na may kaibigan daw siya sa kanyang hometown na nagtatrabaho bilang blacksmith ng napakaraming taon na, kaya naman magaling daw ito. Naintriga naman si Sibey nang marinig niya ang balitang ito. Noong nakaraan daw ay andun pa ang kanyang kaibigan, ngunit ngayon daw ay hindi niya na daw alam kung andun pa nga ba ang kanyang kaibigan dahil sa apocalypse na nangyari. Ngunit kung wala man ang kaibigan niya doon, marami naman daw mga kagamitan doon para magamit daw nila Sibey. Sinabi din ni Fatty na ang hawak daw na espada ni Sibey ay gawa ng kanyang kaibigan. Iniisip naman ni Sibey na kung totoo daw ang sinasabi ni Fatty na maraming kagamitan sa lugar na pupuntahan nila, baka magawa niya na daw ang armas na kailangan niya. Sinabi din ni Fatty na matagal na din daw sila hindi nagkita ng kaibigan niya, kaya naman kwenento niya kanila Sibey kung paano daw sila magnakaw ng kaibigan niya ng cocomelon noon sa gitna ng farm ng isang matanda. Pinatahimik naman na siya ni Vanessa dahil nakatulog na daw pala si Sibey. Nagulat naman si Fatty na nakatulog na si Sibey dahil papunta pa lang daw si Fatty sa exciting part ng kwento. Makalipas ang ilang oras na biyahe, ang sasakyan ay huminto na at sila ay nakarating na daw sa lugar. Sinabi din ni Fatty na matagal-tagal na din daw siyang hindi nakapunta sa lugar. Si Sibey naman ay hindi nabilib sa lugar at sinabing mukhang basurahan ng mga sirang bagay ang lugar. Tinutukan ng espada ni Sibey si Fatty at sinabihang siguraduhin lang daw niya na maaasahan daw ang kanyang kaibigan. Sinabi niya din na bago sila pumasok, kailangan daw muna nila maglinis ng mga zombie. Tinanong din ni Sibey kung isa daw ba ang mga kaibigan niya sa mga zombie na palapit. Hindi naman makapagsalita si Fatty sa tanong ni Sibey. Kaya naman sumugod na si Sibey dahil kahit sinong zombie naman daw papatayin niya. Si Vanessa naman ay biglang sinabing gusto niya din daw tumulong sa kanila. Sinabi naman ni Sibey na manatili na lang daw si Vanessa sa loob at huwag na daw magpabigat. Dahil kapag nawalan na naman daw ito ng malay, baka hindi daw siya mailigtas ni Sibey. Sinabi naman ni Vanessa na magiging ayos lang daw siya dahil mag-ingat daw siya ng mabuti. Si Fatty naman ay pinayagan si Vanessa na tumulong dahil nasa tabi niya lang daw siya para protektahan si Vanessa. Si Sibey naman ay sinabing bahala na daw ang dalawang bugok sa buhay nila. Si Vanessa naman ay natatakot at excited dahil makakatulong na daw siya. Si Sibey ay nag-umpisa ng pumatay ng mga zombie. Habang ang dalawa naman ay nag-uusap at kinikilala nila ng mas mabuti ang isa't isa habang nagpupulot ng Jolens. Mula sa hindi kalayuan na building naman, may gumagamit ng microscope para makita ang mga ginagawa nila Sibey. Ang lalaki naman ay nagulat at nainis dahil sa kanyang nakikita. Ilang sandali pa, may bigla namang may pumasok na lalaki sa kanyang kwarto dahil magsasabihin daw ito. Ngunit may bigla namang pumutok na baril at tinamaan ang lalaking pumasok. Naiinis ang lalaki dahil ilang beses niya daw ba nasasabihin na kumatok muna ang mga tauhan niya bago sila pumasok. Si Spider-Man naman ay lumabas din sa eksena at nakita ang pagpatay sa kanyang kasama. Ang lalaking may hawak na baril na mukhang butiki ay tinanong ang baguhan nila sa grupo kung ano daw ang ire-report niya. Sinabi naman ni Spider-Man ang tungkol kanila Sibey.
Si Boy Butiki naman ay sinabing kanina niya pa daw alam ang tungkol kanila si Bey. Sinabi naman ng lalaki na nakita niya na daw noon si Bey, at malakas daw talaga ang taong yun. Habang may sigarilyo sa kanyang bibig, nakikinig naman si Boy Butiki sa kwento. May pinakuha din si Boy Butiki sa kanyang babaeng assistant. Ito pala ay ang maalamat na pagkain na Lucky Miss Spicy Flavor. Ito ay kinuha ni Boy Butiki at ibinato tungo sa lalaking baguhan sa kanilang grupo. Habang sinisindihan ang kanyang yosi, sinabi din ng leader na ikwento pa daw ng baguhan ang tungkol sa lalaking si Bey. Nagpasalamat naman ng maraming beses ang lalaki sa kabutihan daw ni Boy Butiki sa kanya. Si Boy Butiki naman ay inutusan ang kanyang assistant na gawin niya na daw ang kanyang trabaho. Habang nakatingin si Boy Butiki kung nasaan sila si Bey, matyaga namang ginagawa ng babaeng assistant ang kanyang trabaho. Sinabi din ng kanilang leader na linisin daw muna ng baguhan ang bangkay, at pagkatapos ay ikwento daw ang tungkol kanila si Bey. Bumalik ang eksena kanila si Bey, siya ay patuloy pa din na binubuli ang mga zombie, habang ang dalawa naman ay nangunguha ng mga jolens sa mga ulo ng mga pinatay ni si Bey na zombie. Si Bey ay sinabing tapos na daw siya tapusin ang mga zombie. Ang dalawa naman ay sinabing sumusunod lang daw sila sa mga napapatay niyang zombie. Si Bey ay inutusan si Fatty na libutin ang labas ng gusali para i-check kung may mga butas ba ito na pwede pasukan ng mga zombie. Habang siya naman ay papasok naman daw sa loob para i-check kung anong meron dito. Sinipa na ni Bey ang pintuan, at isang madilim na lugar ang natagpuan niya sa loob. Siya ay nagsimula ng pumasok dito at nakakita naman siya ng mga gamit ng blacksmith sa loob. Ang stove ng lugar ay may baga pa, kaya naman iniisip ni Bey kung saan nagpunta ang may-ari ng lugar. Si Fatty ay dumating na at sinabing wala daw butas ang gusali. Sinabi niya din na hindi niya daw nakita ang kanyang kaibigan sa lugar. Muli na naman inutusan ni Bey si Fatty na kunin ang mga jolens at dalhin ito sa kanya, maghanap na din daw siya ng kahit lumang tubo ng makina at mga metal scraps. Si Bey ay ibinigay na din kay Fatty ang kanyang espada. Nagtataka naman si Fatty kung ano gagawin ni Bey sa mga pinapakuha niya sa kanya. Sinabi naman ni Bey na kailangan niya daw gumawa ng mas malakas na sandata. Napapawaw naman si Fatty at sinabing marunong daw ba gumawa si Bey ng sandata. Sinigawan niya naman si Fatty at sinabing bilisan niya na daw umalis at kunin na daw ang mga pinapakuha niya. Agad naman tumakbo paalis si Fatty dahil sa takot niya kay Bey. Nakalabas na si Fatty at sinabing napakamainitin daw talaga ng ulo ni Bey. Si Vanessa naman ay tinanong kung ano daw ang gagawin niya. Sa loob ng gusali ay nag-uumpisa na si Bey painitin ang pugon. Iniisip niya na ang pinakamahalagang skill ng mechanic ay ang gumawa ng mga bagay na nakakamangha. Mula sa mainit na pugon hinugot niya na ang mahabang bakal. Ito ay pinukpok niya naman ng pinukpok. At mula sa likod naman si Fatty ay pinapanood ang mga ginagawa ni Bey. Natutuwa naman si Fatty at sinabing isa daw palang crafter si Bey. Sinabi ni Bey na ilagay na daw ni Fatty ang mga jolens sa tunawan ng mga bagay-bagay. Si Fatty ay mainat naman na nilagay ang mga jolens dito. Si Bey naman ay nilagay na ito sa napakainit na pugon. Ito ay nag-umpisa ng matunaw. Hanggang sa matunaw ng matunaw at naging tuluyan ng naging liquid. Si Fatty naman ay namamangha dahil para daw may magic ang mga natunaw na jolens. Gamit naman ang matalim na blade. Sinugat ni Bey ang kamay niya para lagyan ng kanyang dugo ang mga jolens na natunaw. Ang liquid naman na jolens ay nagsimulang gumawa ng maliit na ipo-ipo sa lagayan. At saka naman binuhos na ito ni Bey sa pinagpupukpok niyang bakal kanina na parang espada. Si Fatty ay patuloy pa ding namamangha sa mga pinaggagawa ni Bey. Si Bey ay muling pinukpok ang kanyang ginagawa at bigla naman nalipat ang eksena sa labas ng gusali. Mula sa labas may mga lalaking nakatingin sa gusali na kung nasaan sila Bey. Si Spider-Man ay sinabing napakadelikado ni Bey, kaya naman bakit daw kailangan pa daw ng boss na makuha siya. Ang isang lalaki naman ay isa lang daw ang alam niya. Kapag nahuli niya daw si Bey sigurado daw na bibigyan siya ng boss ng isang box na supply ng Lucky Me Noodles. Sinabi naman ng manyakol na lalaki gusto niya daw na reward ay ang makatsok-tsakan ang babae ng kanilang boss. Ang isang lalaki naman ay sinabing pwede na daw sila sumugod dahil wala naman daw zombie malapit sa lugar. Sinabi naman ng isang lalaki na mas maganda daw kung maghintay sila ng gabi bago sila umatake. Balik sa loob ng gusali. Si Bey ay hindi pa din tapos sa ginagawa niyang sandata at patuloy pa din hinahati ang mga piyesa ng sandata. Patuloy pa din namang nanunood si Fatty sa kanya. Iniisip naman ni Fatty na baka isang batang graduate daw si Bey sa Harvard, kaya naman napakagaling niya daw. Ang mga piyesa ay unti-unti niya nang nilalagay sa lamesa.
Mula naman sa babara ng espada, ang espada ay hinugot niya na. Nabibilib naman si Fatty sa espada dahil may mga green na kidlat itong design. Si Sibey ay masaya dahil kompleto na daw ang mga piyesang kailangan niya. Si Sibey ay ngumiti naman ng isang ngiting tagumpay at sinabing ipapakita niya daw ang isang kapangyarihan ng isang mechanic. Si Vanessa naman ay medyo napagod dahil siya ay gumawa ng kanilang merienda. Sinabi niya din na napakaganda daw magluto sa stove sa loob. Ilang saglit pa, may gustong mangidnap kay Vanessa. Ito pala ay walang iba kundi ang pangit naman niya Cole. Si Sibey naman ay sinabing parang narinig niya daw si Vanessa na sumigaw. 10 minuto bago kidnapin si Vanessa. Si Sibey ay pinapatalim na ang kanyang ginawang sandata. At ito ay ikinabit niya na din sa ginawa niyang hawakan ng sandata. Ang espada ay nilapag niya naman sa lamesa. Si Fatty naman ay namamangha sa espada dahil sa mga pelikula niya lang daw napapanood ang mga ganong espada. Si Sibey ay handa na para sa last step daw na kanyang gagawin. Si Sibey ay kinuryente ang ginawa niyang espada. Ito ay nagsimula namang magliwanag ng sobrang liwanag. Ang generator na ginagamit ni Sibey ay nasira na din dahil sa lakas ng kuryente na kinonsumo ng espadang ginawa ni Sibey. Ang espada ay tapos na at namamangha naman si Fatty dito. Si Sibey ay tinawag naman itong Swordcast Second Order. Dahil sa pagkamangha ni Fatty sinabi niya naman kay Sibey na gumawa pa daw siya ng isa para sa kanya. Ngunit mula sa labas may kakaibang ingay ang maririnig. Ang dalawang lalaki naman ay agad nalaman na boses daw yun ni Vanessa. Sila ay agad lumabas. At natagpuan ang grupo ng mga pangit. Nakita din nila na kinidnap nila ang baby nila na si Vanessa. Nang dahil sa ginawa ng mga pangit, si Sibey ay nagsimula ng magalit. Si Semi Kalbo naman ay sinabing sumama ng payapa sila Sibey dahil kung hindi papatayin niya daw ang batang babae. Mula sa malayo si Sibey ay naghanda na iwasiwas ang kanyang bagong gawang sandata. Na ipinagtataka naman ni Fatty. Ang wasiwas na ginawa ni Sibey ay gumawa ng isang energy slash na nagmula sa legendary weapon ni Sibey. Ang pag-ataking ito ay nagawang matamaan si Semi Kalbo at tuluyan ng nalusaw ang katawan nito. Si Manyakol naman ay gulat na gulat dahil sa nangyari. Siya ay mabilis na tumakbo habang dala pa din si Vanessa. Si Sibey naman ay muling naghanda para sa panibagong pag-atake. Ngunit ito ay sumablay at tanging bakal lang ang natamaan, ngunit ito ay nalusaw. Si Manyakol at si Spider-Man na lang ang natitira dahil mabilis silang tumakbo. Ang naiwan naman nilang kasama ay pinutulan na ng buhay ni Sibey. Si Gray naman ay sinabing bitawan na daw ni Manyakol ang bata para makatakbo daw ng mas mabilis si Manyakol at makatakas silang dalawa. Sinabi ni Manyakol na kung ibababa niya daw ang batang babae, susugurin na daw sila ng direkta ni Sibey. Hindi din daw sila pwede bumalik ng walang dala sa base nila dahil papatayin daw sila ng kanilang boss kapag nangyari yun. Si Sibey ay parating na sa kanila dahil silang dalawa na lang ang natitirang kalaban. Ngunit tinawag siya ni Fatty dahil may mga zombie daw na parating sa kanilang likod. Ang mga zombie ay tumatakbo ng mabilis palapit kanila Sibey. Si Fatty naman ay sinabing sa bilis ng mga zombie para daw tinurukan ito ng pinagbabawal na gamot. Unti-unti nang lumalapit ang mga zombie sa kanila. Si Fatty naman ay tinanong si Sibey kung ano na daw ang gagawin nila. Si Sibey naman ay hinigpitan ang kapit sa kanyang sandata at nagsimulang humiwa sa ere. Ang mga zombie naman ay napugutan dahil sa ginawa ni Sibey. Na muling ikinamangha ni Fatty. Sa ganda ng pinapakita ni Sibey sinabi ni Fatty na parang nanunood siya ng pelikula sa totoong buhay, napansin din ni Fatty na palayo na daw ang mga pangit na kidnapper sa kanila. Sinabi din ni Fatty na papunta daw ang mga pangit sa building na malapit lang mula sa kinaroroonan nila. Sinigawan naman siya ni Sibey at sinabing huwag daw panuorin ni Fatty na makalayo ang mga kalaban. Si Fatty ay tumakbo naman papunta sa sasakyan niya at handa na habulin ang mga kidnapper. Habang palayo sinabihan niya si Sibey na mag-ingat daw siya. Sinabi niya din na siya na daw ang bahala sa pagligtas sa kanilang batang prinsesa. Ang dalawang tukmol ay nagulat dahil may palapit sa kanilang sasakyan. Si Gray naman ay sinabing malapit na daw sila maabutan ng sasakyan. Ngunit sila ay biglang pumasok sa wish bus. Si Fatty naman ay sumigaw at bigla promeno dahil nakapasok na pala ang dalawang tukmol sa kanilang teritoryo. Si Fatty ay nag-aalala kung paano siya makakapasok dahil may nakaharang daw na bus sa entrance. Ang dalawang tukmol ay nakapasok na sa kanilang teritoryo. Mula sa loob naman ng bus ay may dalawa na bagong tukmol. Ang dalawang lalaki ay sinabing isang matabang lalaki lang daw pala ang kalaban nila, kaya naman madali lang daw nila mapapatay ito. Ang dalawa ay nagsimula ng bumaba at nagpasalamat dahil sa pagdala daw ni Fatty ng magandang sasakyan. Kung ayaw daw ni Fatty maging adobong baboy umalis na lang daw ito at iwan ang kanyang mga gamit.
Si Fatty naman ay matapang at sinabing hindi daw siya kasing hina ng iniisip nila. Ang lalaki naman sinabing mas madami pa daw siyang napatay na tao kesa sa nakain na fried chicken. Kaya naman patay na daw si Fatty sa kanya. Ikaw ang patay sa akin, sagot naman ng matapang na si Fatty. Ilang saglit pa, may dumating na green slash sa gilid ni Fatty na nagawang mahiwa ang mga kalaban at isang malaking bus. Dahil sa nangyari na mangha naman si Fatty. Tinanong din ni Fatty kung napatay na daw ba ni Sebe ang lahat ng mga zombie na humahabol kanina. Si Sebe naman ay sinabing huwag na daw tumayo lang si Fatty at sumunod na sa kanya para isalba si Vanessa. Si Sebe ay muling naghanda at muling hiniwa ang wish bus na nasa harapan niya. Sila Sebe ay papunta na sa loob habang inaabangan naman sila ng mga kalaban. Sila Sebe ay matapang na nagpatuloy sa teritoryo ng kalaban. Habang ang isang lalaki naman ay nakangiti at ibinato ang kutsilyo kanila Sebe. Ang kutsilyo ay parating na kay Sebe, ngunit nagawa niya naman itong masangga. Gumawa din ng paghiwa si Sebe sa ere, na patungo naman sa hangal na lalaki. Ang katawan ng lalaki ay nabalot ng green na ilaw. Sinabi naman ni Fatty na mukhang hindi na daw kailangan ni Sebe ang kanyang tulong. Ang dalawang lalaki naman ay nagsimulang mambato ng molotov kanila Sebe. Kaya naman nagkaroon ng apoy sa kanilang daraanan. Si Sebe ay muling humiwa sa air. Tungo sa namabato ng molotov. Ilang saglit pa, ang baril ay pumutok na nagawa namang maiwasan ni Sebe. Ang leader naman ay natutuwa dahil sa nagawa daw ni Sebe maiwasan ang kanyang bala. Ang leader naman ay namamangha daw kay Sebe kaya naman inalok niya ito para makipag-inuman daw sa kanya. Tumingin lang naman ng seryoso si Sebe sa leader at walang sinabi. Ang leader ay tinaas ang baril at sinabi naman na mabait daw siya sa mga katulad daw ni Sebe na may talento. Si Sebe naman ay pumorma na para atakehin ang leader ng mga kalaban. Ngunit tinutok ng leader ang baril kay Vanessa at sinabing huwag daw gagawa si Sebe ng ikakasisi niya. Ang leader ay sinabing napaka-cute daw ng kapatid nila Sebe, kaya naman sayang daw kung mamamatay lang daw ito sa kanyang baril. Sinabi din ng leader kung gusto daw ba ni Sebe subukan kung anong mas mabilis, espada niya daw ba o ang baril niya. Si Fatty ay tinanong naman si Sebe kung ano na daw gagawin nila. Si Sebe naman ay biglang umiti at sinabing may gagawin daw siyang malaking project. Kaya naman kailangan niya ng mga tauhan para gawin ito. Kung papayagan daw siya ng leader utusan ang mga kasamahan niya, pwede daw silang maging partners. Napaisip saglit si Butiki. Ang leader naman ay sinabing tinatanggap daw niya ang offer ni Sebe. Si Fatty naman ay kinabahan dahil sa desisyon na ginawa ni Sebe. Sinabi naman ni Sebe na kung ayaw daw sumama ni Fatty, umalis na lang daw siya sa paningin niya. Si Fatty naman ay sinabing ayaw niya daw talagang masangkot sa plano ni Sebe. Kaya naman umalis na ito at sinabing huwag daw siya mamimiss ni Sebe. Sinabi naman ni Sebe na nakakairita daw talaga ang baboy na si Fatty. Ilang sandali pa, may sumundong mga alalay kay Sebe. Ang mga ito ay ginabayan si Sebe papunta sa kanilang boss. Ilang minuto pa sa teritoryo ng kalaban. Si Sebe ay nakarating na kung nasaan ang leader. Habang sa loob naman ng kwarto ay nagsama-sama ang lahat ng tauhan ng grupo ni Butiki. Ang leader naman ay sinabihan si Sebe na welcome daw sa kanya sa kanilang lugar. Pinagmalaki naman ng leader kung gaano daw karami ang mga tauhan niya. Pinakilala niya din ang kanyang sarili na leader daw ng grupo, na si Luxiang. Tinanong naman ni Luxiang si Sebe kung anong pangalan niya, at kung anong project daw ba ang tinutukoy ni Sebe kanina. Sinabi naman ni Sebe ang pangalan niya sa leader habang nakangiti. Sinabi din ni Sebe na kilala niya daw si Luxiang. At sinabing mukhang may alam daw si Luxiang sa nagaganap sa zombie apocalypse. Ang leader ay nagtataka kung kilala nga daw ba siya ni Sebe. At akala din daw ba talaga ni Sebe may alam ang leader. Sinabi naman ni Sebe na nakapaghanda si Luxiang ng maaga at nakapaghanda ng napakaraming supplies. May plano din daw ang leader na magtayo ng isang gang na tatawaging Nether Dragon Gang. Ang leader naman ay sinabing ilang tao lang ang pinagsabihan niya ng kwentong magtatayo siya ng gang. Kaya naman nang malaman ni Luxiang na maraming alam si Sebe sa kanya, sinabi niyang nagugustuhan niya na daw talaga si Sebe. Alam din daw ni Sebe na interesado din daw ang leader sa hawak niyang black gold. Natuwa naman ang leader at sinabing kilala niya nga daw talaga siya. Kaya naman wag na daw magpaligoy-ligoy pa si Sebe at mag-umpisa na daw na magsalita tungkol sa mga nalalaman niya. Bumungisngis naman si Sebe habang ang mga tauhan naman sa paligid ay kinakabahan. Sinabi ni Sebe na siguro alam na daw ng leader ang mga chismis sa mga ibon at mga insekto na dahilan daw ng zombie outbreak na ito. Pangalawang dahilan ng galing din daw ito sa mga nuclear bombs. At pangatlo ay ang bulalakaw na tumama sa kanilang mundo. Ang mga chismis na ito malamang narinig na daw ng leader kung saan. Ang leader naman ay sinabing tama daw si Sebe sa mga sinabi niya.
Ang leader ay nilabas ang kanyang sarili niyang mga black gold. Matagal na daw inaalam ng leader kung ano nga daw ba ang gamit sa mga black gold na matatagpuan sa mga ulo ng zombie. Sinabi ni Lu Xiang na mukhang ginamitan daw ng black gold ang sandata ni Sibei, kaya naman sabihin niya na daw kung paano gumagana ang mga black gold. Pumayag naman si Sibei sa gusto ng leader, ngunit gusto daw ni Sibei na tulungan siya ng leader. Si Lu Xiang naman ay sinabing walang problema, ngunit hayaan niya daw muna matignan ang sandata ni Sibei. Nag-umpisa naman niya inangat na parang iwawasiwas niya ang kanyang armas. Ngunit sinabi naman ng leader na hawak pa daw nila ang kapatid ni Sibei. Kaya naman huwag daw siya gagawa ng hindi maganda. Seryosong tumitig naman si Sibei sa leader. At ibinigay na din ang kanyang sandata. Ang lalaking napakalaki naman ng katawan ay hindi makapaniwala sa bigat ng espada ni Sibei. Ang lalaki ay nilapag na ang espada sa mesa at sinabing napakabigat daw ng sandata. Hinawakan na ng leader ang espada, natutuwa naman siya dahil ang dami niya daw natutunan ngayong araw kay Sibei. Sinabi din ng leader na ipaliwanag na daw ni Sibei ang tungkol sa mga black gold. Habang inaayos ng mga tauhan ni Lu Xiang ang mga gagamitin ni Sibei, pinaliwanag naman ni Sibei na kapag naging zombie daw ang mga tao, nagkakaroon daw ng black gold ang ulo ng mga taong naging zombie. Sinabi din ni Sibei na habang tumatagal daw ito sa zombie, mas malakas daw ang enerhiyang tinataglay nito. Sinabi din ni Sibei na maganda daw gamitin ito sa mga bakal na sandata. Nilagay naman na ni Sibei ang black gold sa lagayan ng bumbilya. Napagtanto naman ng leader na epektibo pala ang mga black gold sa mga sandata na may mga bakal. Tinanong din ng leader kung totoo nga ba na magiging malakas ang isang tao kapag kinain ang black gold. Sinabi naman ni Sibei na maraming sumubok kainin ito, ngunit karamihan ay naging zombie lang. Ang leader naman ay tinanong kung ang karamihan ay naging zombie, ano naman daw ang nangyari sa iba. Si Sibei naman ay sinabing ipapakita niya daw muna ang kanyang gagawin bago niya sagutin ang tanong ng leader. Si Sibei ay ngumiti dahil sa kanyang balak gawin. Si Sibei ay kinuryente na ang black gold at naglabas ito ng green na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay kumalat sa buong kwarto. Ang mga power source naman ay nagsimula ng masira. Kaya naman nawalan ng kuryente sa lugar. Na ikinagulat naman ng mga tauhan ni Lu Xiang. Pati ang leader ay nagulat habang iniisip ang mga pwedeng gawin sa black gold. Ang pagkawala ng ilaw sa paligid ay ginamit ni Sibei upang kunin ang kanyang sandata at atakehin ang leader ng grupo. Ang leader ay maswerteng nakaiwas naman sa atake ni Sibei. Kaya naman mula sa dilim ay bumaril ang butiking leader. Ngunit natamaan lamang sa ulo si Manyakol at si Spider-Man naman ay sa balikat. Hinigpitan na ni Sibei ang kanyang hawak sa kanyang sandata. At biglang hiniwa niya naman sa dalawa ang butiking leader. Ang leader naman ay sinabing, "Tangina, patay na ako." Si Sibei naman ay sinabi sa kanyang isipan na kinakailangan niya daw talaga patayin ang leader. Dahil sa hinaharap daw matapos niyang malaman ang tungkol sa nagagawa ng black gold, siya ay nag-umpisang palawakin ang kanyang nasasakupan at nagpalaganap ng matinding sakit sa ulo sa kanya sa hinaharap. Si Sibei ay humiwa din sa hangin ng napakarami at sinabing hindi daw siya magtitira ng buhay sa mga alagad ni Lu Xiang. Sa ginawang pag-atake ni Sibei nagkaroon din ng matinding mga pagsabog sa lugar na kinalalagyan niya. Si Sibei ay tapos na ubusin ang mga tauhan ni Lu Xiang, iniisip niya din na kahit isa siyang mamamatay tao. Kinakailangan daw yun para mabigyan daw ng magandang kinabukasan ang baby niyang si Vanessa. Sinabi din ni Sibei na gusto niya matuto si Vanessa kung gaano kalupit ang mundo, ngunit ayaw niya din naman daw maging masamang tao din si Vanessa balang araw. Ilang sandali pa, may taong nagbukas ng pintuan, kaya naman agad naghanda si Sibei para atakehin ito. Ngunit ito pala ay si Fatih. Tinanong din ni Fatih kung inubos na daw ba ni Sibei ang mga kalaban. Sumagot naman si Sibei na ubos na nga ang kalaban, habang kinukuha ang baril ng leader. Nang makuha ang baril, sinabi niya din na nakuha niya na din daw ang balak niyang makuha. Si Fatih naman ay sinabi na akala daw ba niya pumunta si Sibei dito para iligtas si Vanessa. Sinabi naman ni Sibei na bihira lang daw makahanap ng baril sa panahon na ito, pwede niya din daw ito palakasin sa hinaharap. Si Fatih naman ay tinanong si Sibei kung gagawin niya daw bang laser gun ang baril na nakuha niya. Si Sibei ay hindi naman sumagot at pinagpatuloy ng itulak si Vanessa gamit ang degulong na upuan. Si Fatih ay namamangha daw kay Sibei dahil sa paggamit niya ng black gold para pasabugin ang power source ng building para mawala ng vision ang kanyang mga kalaban. Sa isang sulok naman may nakasipa ng isang bote. Kaya naman agad tumingin si Sibei sa gumawa ng ingay. At siya ay handa na ipaputok ang kanyang baril. Ito pala ay ang babaeng assistant ni Lu Xiang, na takot namang sumigaw na huwag daw siya patayin nila Sibei. Sinabi naman ni Fatih na bakit may napakagandang babae daw sa ganitong klase ng lugar.
Ang babae naman ay sinabing nahuli daw siya ni Lusyong, at simula noon ginawa daw siyang babae niya para sa kaligayahan ni Lusyong. Tinanong naman ni Sibey kung alam daw ba ng babae kung nasaan nakatago ang mga resources ni Lusyong. Ang babae naman ay sinabing alam niya daw kung saan nakalagay ito, sasamahan niya din daw sila Sibey papunta doon. Si Fatty ay nagsimulang tanungin ang babae ng kung ano daw ang kwento nito. Sinabi naman ng babae na tiga City West area daw siya. Kasama niya daw noon ang kapatid niyang babae, ngunit nagkahiwalay sila nito. Sila ay nakarating na sa elevator, ngunit hindi na ito gumagana, dahil wala ng power source ang buong building. Si Sibey naman ay sinabing manatili na lang sila ni Vanessa dito sa baba ng building, at maghanap ng ligtas na kwartong matutuluyan. Habang siya naman ay sasamahan ang babae para tignan ang mga supplies. Mula naman sa pinangyarihan ng masakar kanina. Si Spider-Man ay buhay pa at humihingi ng tulong. Siya ay biglang nagulat naman dahil nakita niyang patay na pala ang kanyang pangalawang naging boss. Si Gray ay gumapang hanggang sa magulat na naman siya. Inabot niya ang black gold gamit ang kanyang kamay at natandaan niyang ito ang pinag-usapan kanina ng kanilang boss. Habang iniinda niya ang sakit ng pinsala niya. Iniisip niya naman na kapag kinain niya ito pwede siyang maging zombie o kaya naman hindi niya daw alam dahil hindi tinuloy kanina ni Sibey ang sasabihin niya kanina. Dahil malala na ang kanyang pinsala, wala na siyang ibang nagawa kundi ang kainin ang black gold. Nang matapos niyang kainin ito, naubo naman siya at biglang lumaki ang kanyang mga mata. Siya ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang katawan at nagsimula ito sa kanyang neknek. Sa lakas ng pagsigaw ni Gray, sinabayan naman ito ng malalakas na kidlat, na ikinabahala naman ni Fatty. Habang si Vanessa naman ay nagising na din dahil sa lakas ng mga kidlat. Si Vanessa ay nakabangon na at tinanong si Fatty kung nasaang lugar daw sila. Sinabi naman ni Fatty na kinidnap daw siya ng mga gangster kanina, kaya naman niligtas daw nila siya kanina. Tinanong din naman ni Vanessa kung nasaan na daw si Sibey. Si Sibey ay dumating na at sinabing gising na daw pala ang batang makulit. Tinanong naman agad ni Vanessa kung ayos lang daw ba si Sibey. Tinanong naman din ni Fatty si Sibey kung may mga maganda daw ba siyang nakita sa itaas. Sumagot naman si Sibey na marami daw magandang bagay sa itaas, ngunit ipagpabukas na lang daw nila ang pagkuha ng mga gamit. Lumingon-lingon naman si Fatty at tinanong kung nasaan na daw ang magandang babaeng kasama niya. Sinabi naman ni Sibey na nawala daw ang babae habang naglilibot siya para tignan ang mga supplies. Sinabi niya din na malamang tumakas na siya dahil sa takot niya sa kanya. Sinabi naman ni Fatty na malakas ang ulan sa labas, kaya naman baka nasa loob ng building lang daw ang babae. Sinabi naman ni Sibey na hayaan na daw nila ang babae. Inutusan din ni Sibey si Fatty na harangan daw ang mga butas sa first floor para hindi makapasok ang mga zombie. Nagreklamo naman si Fatty na bakit siya lang daw ang gagawa ng trabaho. Si Vanessa naman ay sinabing hayaan na daw nila magpahinga si Sibey dahil siya na lang daw tutulong kay Fatty. Nagpasalamat naman si Fatty sa kabaitan ng baby nila na si Vanessa. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, ngunit dito ay malakas din ang ulan na para bang may bagyong Yolanda. Sa isang shower room naman ay matatagpuan ang kaklase ni Sibey na si Janet. Siya ay walang suot na damit at nagsha-shower. Ilang saglit pa, bigla naman dumating ang isang manyakol na lalaki. Siya ay nagpapasalamat dahil simula noong napulot niya daw sa daan si Janet hanggang ngayon hindi pa din daw siya nagtra-transform bilang zombie. Sinabi din ni Manyakol na walang libre dito sa mundo kaya naman bayaran na lang daw siya ni Janet gamit ang kanyang katawan. Si Janet naman ay naguguluhan at sinabing layuan daw siya ni Manyakol. Si Janet ay sumigaw ng tulong ng sobrang lakas. Sinabi naman ni Manyakol na napakalakas daw ng bagyo sa labas. Kaya naman kahit anong sigaw daw ni Janet wala daw makakarinig sa kanya. Depende na lang daw kung ipagdadasal niya na may zombie daw na dumating para tulungan siya. Mula sa labas naman ng comfort room, ang mga bintana ng apartment ay nagsimulang mabasag. Nagulat naman sila Manyakol sa ingay na narinig sa labas. Lumabas naman si Manyakol at sinabing sino daw ang taong storbo ang sumira ng kanyang maliligayang sandali. Si Manyakol na virgin naman ay biglang nagulat dahil sa kanyang nakita. Si Janet naman ay biglang nagulat dahil sa napakalakas na pagsigaw ng lalaking Manyakol sa labas. Dahil sa kuryosidad siya ay sumilip mula sa pintuan ng comfort room. Siya din ay nagulat sa kanyang nakita. Dahil ito pala ay isang halimaw na pinatay ang lalaking Manyakol. Ang halimaw ay ibinato na din ang lalaking Manyakol. Ito naman ay tumilapon malapit sa kinatatayuan ni Janet kaya naman napasigaw na lang siya. Siya ay nakita na din ng halimaw dahil sa kanyang walang ingat na pagsigaw. Ang kakaibang halimaw pala ay si Spider-Man na kumain kanina ng mahiwagang Jolen. Si Janet naman ay muling sumigaw at sinabing may halimaw daw.
Si Gray naman ay sinabing hindi daw siya halimaw. Ngunit ilang sandali pa nakita niya ang kanyang larawan sa isang basag na salamin. Si Gray naman ay biglang yumoko kay Janet at sinabing hindi daw siya halimaw. Nagtataka naman si Gray kung bakit daw naging ganon ang kanyang itsura. Siya ay nagsimulang magdabog dahil hindi niya daw gusto ang nangyari sa kanya. Tinanong naman ni Janet kung ano daw ba ang nangyari sa lalaking halimaw. Sinabi naman ni Gray na binaril daw siya, malapit na daw siya mamatay noon, kaya naman kinain niya ang black gold at umasang may mangyayaring maganda sa kanya. Nagtaka naman si Janet sa mga pinagsasabi ni Gray sa kanya. Sinabi naman ni Gray na narinig niya daw sa nagngangalang si Bay na kapag kinain daw ng isang tao ang black gold magiging zombie daw ito o kung ano man. Kaya naman sinubukan niya ito dahil nasa bingit naman na daw siya ng kamatayan kanina. Nagulat naman si Janet nang marinig ang pangalan ni si Bay. Siya ay galit na galit at lumapit kay Gray. Habang natatanggal na ang buong tuwalya sa katawan niya. Muli niyang tinanong kung sinabi daw ba talaga ni Gray ang pangalan ni si Bay. Siya ay galit na galit at tinanong si Gray kung nasaan na ang walang kwentang si Bay. Habang gulat na gulat si Gray sa laki ng kokomelo ni Janet, sinabi niya naman na nasa South City daw si Bay. Maaring nasa lugar pa din daw sila at hindi pa nakakalayo. Si Janet naman ay wala nang pakialam sa kanyang sumisilip na kokomelon at sinabing dalhin daw siya ni Gray kung nasaan si Bay dahil siya daw mismo ang papatay sa kanya. Sinabi naman ni Gray na wala daw silang laban kay si Bay dahil sobrang lakas daw nito gamit ang kanyang espada. Tinanong niya din si Janet kung may galit daw ba siya kay si Bay. Sinabi naman ni Janet na dahil daw kay si Bay, kaya naman nasa ganoong sitwasyon daw siya. Kaya naman papatayin niya daw si Bay kapag nakita niya ito. Sinabi din ni Janet na malakas daw si Gray dahil pinatay niya lang daw ng napakadali ang lalaking manyakol kanina. Nararamdaman daw ni Gray na napakalakas niya daw, ngunit hindi niya daw alam kung paano niya daw kukontrolin ang lakas na meron siya. Tinanong niya din si Janet kung hindi daw ba siya natatakot sa kanya. Si Janet naman ay tumawa lang ng malakas at hinima si Gray. Sinabi niya din na sobrang lakas daw ni Gray, kaya naman tulungan daw sana siya nito patayin si Gray. Kapalit nun gagawin daw ni Janet ang kahit anong gusto ni Gray sa kanya. Si Gray ay masaya nang marinig niya ang salitang gagawin kahit na ano. Si Janet ay inangat niya ng dalawang kamay niya at sinabing gusto niya daw si Janet. Kaya naman tutulungan niya daw si Janet na patayin daw si Bay. Masaya naman si Janet dahil may kakampi na siya na tutulong para patayin si Bay. Si Gray ay nagsimulang may maramdamang hindi maganda sa kanyang katawan. Tinanong naman ni Janet si Gray kung ano daw ang nangyayari sa kanya. Si Gray ay nagsimulang humawak sa kanyang ulo at sumigaw dahil sa nararamdaman niyang sakit. Sumapit na ang umaga sa gusali na kung nasaan sila si Bay. Ang tatlo ay naghahanda na at kinukuha na din ang mga kailangan nila mula sa mga supplies ni Lusyong. Si Bay ay nakahanap din ng lagayan ng kanyang baril at lagayan ng kanyang espada. Sinabi din ni Bay na bilisan daw kumilos ng mga kasama niya dahil aalis na sila. Ang tatlo ay pababa na ng gusali. Dahil sa mga nakuha nilang pagkain, sinabi din ni Fatty, tatagal ito ng mga ilang buwan sa kanilang tatlo. Si Fatty naman ay biglang nagulat. Sinabi niya din kung kailan pa daw natamaan ng bulalakaw ang pinakamamahal niyang sasakyan. Si Fatty ay umiiyak at tinanong ang kanyang sasakyan kung sino daw ang sumira sa kanya. Iniisip naman ni Bay kung ano ang naging dahilan ng pagkasira ng sasakyan ni Fatty. Ilang sandali pa, sinabi ni Bay na tumabi daw si Fatty dahil ayusin niya daw ang sasakyan. Si Bay ay nagsimulang hiwain ang sasakyan ni Fatty. Sinabi naman ni Fatty na naging convertible na daw ang pinakamamahal niyang sasakyan. Si Fatty ay masaya naman dahil gumagana pa naman daw ang makina ng kanyang sasakyan. Tinanong ni Fatty kung saan na daw sila pupunta nila si Bay. Sinabi naman ni Bay na itutuloy na daw nila ang paghahanap sa tatay ni Vanessa. Ang tatlo ay payapa na namang nag-road trip sa kalsada. Si Fatty naman ay masaya dahil sa bagong style ng kanyang sasakyan. Ilang sandali pa, sila ay may napansin na mga estudyante. Ito pala ay ang mga kaklase ni Bay na hinahabol ng napakaraming zombie. Si Bay naman ay masayang makita ang kanyang mga kaklase na napaka-energetic pa daw dahil sa bilis nilang tumakbo. Ang mga kaklase ni Bay ay tumatakbo ng takot na takot habang hinahabol naman sila ng mga zombie. Ilang saglit pa, natapilok ang isang babae. At ang babaeng nadapa naman ay sinabing pagod na daw siya at hindi makatakbo. Ang mga zombie ay palapit na sa kanila. Ngunit ang green slash ni Bay ay hinati ang mga ulo ng mga zombie. Ang mga kaklase niya naman ay nagulat dahil sa mga naputol na ulo ng mga zombie. Muli silang nagulat noong makita nila na si Bay pala ang nagligtas sa kanila. Si Bay naman ay nakangiti at sinabing long time no see daw sa kanila. Ang mga kaklase naman ni Bay ay nagpasalamat sa kanya dahil akala daw nila ay mamamatay na daw sila kanina.
Tinanong din naman ng isang kaklase niyang lalaki kung saan daw nakuha ni Sibey ang kanyang sandata. Hindi naman sinagot ni Sibey ang tanong at sinabi niya lang na papunta siya ng Nan City. Tinanong niya din ang kanyang mga kaklase kung saan daw sila pupunta. Sinabi naman ng lalaki na pupunta daw silang Lake Island, narinig daw nila na maraming survivors doon, kaya naman balak daw nilang pumunta doon. Napansin naman ng isang lalaki ang sasakyan ni Sibey at sinabing isakay naman daw niya silang lahat. Ang isang babae naman ay sinabing matagal na daw silang hindi kumakain, kaya naman humingi din sila ng pagkain kay Sibey. Mula sa hindi kalayuan, napansin naman ni Vanessa na mukhang malaki daw ang problema ng mga kaklase ni Sibey. Sinabi naman ni Fatty na malamang nabibilib daw sila sa sasakyan niya, kaya sila nagkakagulo. Si Sibey naman ay biglang sumigaw dahil ang iingay daw ng mga kaklase niya. Sinabi ni Sibey na hindi kasya ang lahat sa sasakyan. Unti na lang din daw ang gasolina nila, kaya naman hindi pwede sila sumakay sa sasakyan. Tungkol naman sa pagkain, bibigyan daw sila ni Sibey, ngunit may ipapagawa muna daw siya sa kanila. Ang dalawa naman ay sinabing kahit ano gagawin nila basta bigyan lang daw sila ni Sibey ng pagkain. Si Sibey naman ay ngumiti at tinawag niya si Fatty para sabihin sa kanila ang kanyang rules. Si Fatty naman ay masaya dahil eksena niya na daw pala. Sinabi ni Sibey papatayin niya daw ang mga zombie, habang ang mga kaklase niya naman daw ay susunod sa kanya para linisin ang kalat. Si Fatty naman ay tinawag sila at sinabing panuorin daw ang kanyang gagawin. Si Fatty ay tinanggal ang Jolen sa zombie at sinabing yun daw ang kailangan nilang gawin. Ang mga kaklase niya naman ay nagulat pati ang isa nilang kaklase ay nahimatay dahil sa nakakadiring trabaho na pinapagawa sa kanila. Mula naman sa kanilang likod si Vanessa ay sinabing huwag daw sila mag-alala dahil malambot lang daw ang ulo ng mga zombie, kaya naman madali lang daw tanggalin ang mga Jolen. Ang lalaki naman ay nagugulat dahil parang wala lang daw gawin ng isang bata ang trabaho. Habang ang isang babae naman ay tumalikod na at nasusuka sa ginagawa ni Vanessa. Si Fatty ay binigyan na ng mga gamit ang mga kaklase ni Sibey at sinabing mag-umpisa na daw sila. Habang nakikipaglaban si Sibey, iniisip naman ng lalaki kung ano daw ang gagawin ni Sibey sa mga green na Jolen. Si Sibey ay pinagpatuloy ang mga pagpatay niya sa mga zombie. Habang ang mga kaklase niya naman ay nagsimula na ding tanggalin ang mga Jolens. Matapos ang 2 oras na trabaho napuno na nila ang isang bag. Masayang-masaya naman si Fatty dahil sa nakuha nila, habang si Sibey naman ay seryosong sinabi na bigyan na daw ni Fatty ang mga kaklase niya ng pagkain. Nagalit naman si Fatty dahil bakit hindi niya daw sila tinanong ni Vanessa bago nakipagkasundo si Sibey. Si Fatty ay galit na galit at iniisip na ayaw niya daw magbigay ng pagkain sa ibang tao. Ilang saglit pa may halimaw ang nanggagaling sa itaas. Ang halimaw ay bumagsak sa sasakyan ni Fatty. Naikinagulat naman nilang lahat. Ang halimaw ay sumigaw ng malakas at handa na maghasik ng kaguluhan sa lugar. Si Sibey naman ay nagulat at tinanong ang sarili kung ano daw ang ginagawa ng isang ability user sa harapan niya. Si Sibey ay sumigaw at sinabing lumayo daw ang kanyang mga kasama. Ang halimaw ay nag-umpisa ng umatake kay Sibey, ngunit naiwasan naman ni Sibey ang pag-atake. Si Sibey ay umatake pabalik, ngunit nagawa ding maiwasan ito ng halimaw. Ang halimaw ay bumaba sa sasakyan, at sa isang gilid naman ay may pumapalakpak. Ito pala ay walang iba kundi si Janet. Siya ay masaya dahil sa wakas nahanap niya na daw si Sibey. Nagulat naman si Sibey na muling makita ang kanyang kaklase. Pati ang ibang kaklase niya ay nagulat din dahil buhay pa daw pala ang kanilang class representative. Si Janet naman ay sinabing nabuhay daw siya para patayin si Sibey na walang kwenta. Si Janet ay inutusan na si Gray na patayin niya na daw si Sibey para sa kanya. Nagtataka naman si Sibey dahil paanong kumampi daw ang isang halimaw kay Janet. Ang halimaw ay nagsimula ng umatake, si Sibey naman ay hindi din nagpahuli at umatake na din. Si Vanessa at Fatty naman ay kinabahan sa kung ano ang pwedeng mangyari sa sagupaan ni Sibey at sa nakakatakot na halimaw. Mula sa kawalan naman ay biglang may dumating na isang bola ng apoy. At ito ay tumama sa pagitan nila Sibey. Ang mga estudyante ay tumingin sa taas. At makikitang ito pala ay isang halimaw din na nababalutan ng apoy. Ang eksena ay nalipat sa isang yate. At ang isang lalaki ay nagsasaya sa kanyang tabako sa gitna ng apokalips. Ang lalaki naman ay sinabing hindi nakakalipad o nakakalangoy ang mga zombie, kaya naman ang manatili sa gitna ng sapa ay isang magandang paraan. Ang alalay naman ng lalaki ay may dalang alak at sinabing napakatalino daw ng kanyang boss. Sinabi niya din kapag naubusan daw sila ng supply pwede daw sila lumipat ng yate para makasurvive ng matagal na panahon. Ilang sandali pa may isang pagsabog ang nangyari sa isang yate na tinitignan ng 2 lalaki. Kaya naman nagulat sila nang makita ang pangyayaring ito.
Ang halimaw na umaapoy ay papunta na sa dalawang lalaki, kaya naman takot na takot sila dahil sa nangyari. Ang eksena ay nalipat na kung saan ang umaapoy na halimaw ay nakikita nila si Bey na ikinagulat naman nilang lahat. Si Bey ay mas nagulat at nagtaka dahil bakit dalawa na daw ang dumating na ability user sa kanyang kinaroroonan. Si Janet naman ay nagulat ngunit hindi niya alam kung sino nga ba ang halimaw na ito. Kaya naman tinanong niya si Gray kung kilala niya daw ba ito. Sumagot naman si Gray na hindi niya naman daw kilala ang isa pang halimaw. Ang halimaw na umaapoy ay nagsimula ng umapoy at ito naman ay pasugod kay Gray, na ikinagulat naman ni si Bey at Janet. Ang dalawang halimaw ay nagsimula ng magbardagulan. Si Gray naman ay tinatanong ang umaapoy na halimaw kung bakit daw siya inaatake nito. Si Gray ay bumuelo para sumipa, kaya naman tumilapon ang umaapoy na halimaw sa sasakyan ni Fatry. Ang umaapoy na halimaw naman ay bumawi at nagpakawala ng apoy sa kanyang bunganga. Ang mainit naman na laban na ito ay pinapanood naman nila si Bey. Habang si Fatty naman ay umiiyak na dahil sira na daw ang kanyang sasakyan. Si Bey naman ay sinabing huwag na sila manood at simulan na daw nila tumakbo at lumayo sa lugar. Sila si Bey ay patakas na, kaya naman nainis si Janet dahil muli na naman makakataka sa kanya si Bey. Si Janet ay inutusan si Gray na habulin daw nila si Bey. Ngunit sinabi naman ni Gray na mahirap daw kalaban ang halimaw na umaapoy, kaya naman imposible daw ang habulin sila si Bey sa kalagayan niya ngayon. Ang halimaw na umaapoy ay nagpakawala ng apoy sa kanyang bunganga. At ito naman ay malapit na tumama kay Vanessa. Mula sa likod ng mga kaklase ni si Bey may pagsabog ang nangyari. Si Vanessa ay ligtas naman salamat kay si Bey dahil umabot siya sa tamang oras. Sila si Bey at mga kaklase niya ay muling nahiwalay dahil sa apoy na humarang sa kanilang daan. Si Bey naman ay sinabing magpatuloy na daw ang kanyang mga kaklase at maghanap ng ligtas na lugar. Si Fatty naman ay sinabing saan naman daw sila pupuntang tatlo. Mula sa hindi kalayuan, nakakita si Bey ng isang garahe. Kaya naman pumunta sila dito para magtago. Ang dalawang halimaw ay hindi pa din tapos sa kanilang laban. Si Gray naman ay sinusubukan kausapin ang isang halimaw at sinabing mag-usap daw muna sila. Tinanong niya ang halimaw kung kumain din daw ba ito ng black gold. Ang umaapoy na halimaw ay binigkas ang salitang black gold. At bigla itong sumakit ang ulo at sinasabing ayaw niya daw kumain ng black gold. Ang halimaw ay naalala ang kanyang nakaraan at sinabing tinali daw ang kanyang katawan at puwersa daw siyang kumain ng black gold. Ang umaapoy na halimaw ay biglang bumuga ng apoy sa taas at sinabing susunugin niya daw lahat ng nagpahirap sa kanya. Si Gray naman ay nagsalita at sinabing siya din daw ay napilitan na kumain ng black gold. Si Janet naman ay sinabi kung tapos na daw ba maglaro ang dalawang halimaw dahil may hahabulin pa daw sila. Si Janet ay pinagalitan si Gray dahil bakit hindi niya pa daw pinatay kaagad si Bey kanina. Ngayong nakatakas na daw sila mahihirapan na daw ulit silang mahanap si Bey. Sinabi naman ni Gray na huwag daw mag-alala si Janet dahil may kakayahan daw siyang masundan ang amoy ni Bey. Tinanong naman ng umaapoy na halimaw kung sino daw ang hinahabol nila. Sinabi naman ni Gray na isang tao daw na maraming alam tungkol sa black gold. Kaya naman baka alam din daw ni Bey kung paano daw sila pabalikin sa pagiging tao. Ang umaapoy na halimaw ay pinag-isipan ang sinabi ni Gray. Ilang sandali pa, sinabi niya naman na gusto niya daw sumama sa kanilang dalawa. Mula naman sa ilalim na garahe, habang tumatakbo sila sinabi ni Fatty na nawala na daw ang ingay sa labanan ng dalawang halimaw, kaya naman baka umalis na daw sila. Pinatahimik naman ni Bey si Fatty dahil maingay daw ito. Habang tumatakbo sila may kotse naman ang lumipad papunta sa kanila. At ito ay kagagawa naman ni Gray. Biglang tumawa si Gray at sinabing hindi pa daw tapos ang laban nila kanina ni Bey. Sinabi ni Gray na bago niya daw patayin si Bey sabihin niya daw muna ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa black gold. Si Bey naman ay naiinis dahil muli silang nahanap ni Gray. Inutusan na din ni Bey na lumayo na sila Fatty sa lugar dahil kakalabanin niya daw muna ang halimaw na si Gray. Habang paalis na sila Fatty sumalubong naman sa kanilang harapan ang umaapoy na halimaw. Sila ay napaligiran na at wala na silang matatakbuhan. Kaya naman tumatawa si Janet. Sinabi ni Janet na wala na daw magagawa si Bey, kaya naman sumuko na lang daw siya ng maayos. Si Bey naman ay inis na inis kay Janet. Inutusan niya din sila Fatty na gumawa daw sila ng paraan para hindi sila makasagabal sa kanyang mga gagawin na pag-atake. Si Gray ay sumugod sa pangunguna sa utos ni Janet sa kanya. Si Bey naman ay naghanda na din para sa gagawin atake ni Gray sa kanya. Naiwasan ni Bey ang pag-atake sa kanya, habang patumba siya nilabas niya naman ang kanyang baril. Itinutok niya ito at pinaputok. At ang natamaan naman ng ginawa niyang pag-atake ay si Janet.
Ito ay tinamaan sa balikat kaya naman hindi pa siya agad namatay, ngunit matindi ang kanyang tama. Si Gray naman ay nagulat dahil si Janet pala ang gusto i-target ni si Bay. Habang nakaupo sa sahig, muling nagpaputok si Bay ng kanyang baril. Ngunit nagawa naman sanggain ito ni Gray gamit ang kanyang matigas na pangangatawan. Muling umatake si Bay sa hangin gamit ang kanyang espada. Tinarget muli si Janet ngunit nagawa naman siyang mailigtas ni Gray. Ang apoy na halimaw naman ay nagsimula na din umatake kay si Bay na ikinaalerto niya naman. Kaya naman nagawa niyang iwasan ang mapanganib na pag-atake sa kanya ng halimaw. Ang halimaw ay muling nagpakawala ng apoy sa kanyang bunganga na nasangga naman ni si Bay gamit ang kanyang espada. Mula sa likod ng halimaw ay nanunood naman si Fatty at Vanessa sa laban. Si Vanessa ay nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang kuya si Bay. Kaya naman gamit ang kanyang maliit na palakol, ito ay ibinato niya sa halimaw. Ang halimaw ay nalipat ang atensyon sa kanila. Kaya naman agad hinila ni Fatty si Vanessa palayo. Ngunit si Bay naman ay muling umatake. Siya ay sumablay, ngunit ang tubo pala ng tubig ang target ni Bay patamaan. Kaya naman ang halimaw ay nagsimula ng manghina dahil unti-unti na itong nawalan ng apoy sa katawan. Si Bay ay nagsimula na bumuelo para umatake at nagawa niya naman mahati sa dalawa ang braso ng umaapoy na halimaw. Dahil sa sakit na naramdaman ng halimaw siya ay sumigaw ng napakalakas. Muling bumuelo si Bay ng pag-atake. Ngunit nagawa naman na itong maiwasan ng halimaw. Ang halimaw ay nagsimula na din tumalon palayo kay Bay. Ang dalawang halimaw ay nagsama na. Ngunit sinabi naman ni Gray na magkikita pa daw sila sa susunod ni Bay. Ang tatlo ay umalis na dahil napagtanto nilang mahirap kalaban si Bay. Si Bay naman ay napaluhod dahil napagod siya labanan ang dalawang halimaw. Agad naman lumapit si Vanessa sa kanya at tinanong kung may injury ba si Bay. Sinabi naman agad ni Bay na wala naman daw. Sinabi ni Bay na panatag na daw siya dahil ang harapin daw ang dalawang ability user ng sabay ay hindi niya daw inaasahan. Nagtaka naman si Fatty sa sinabi ni Bay na ability user. Kaya naman tinanong ni Fatty kung ano daw ang alam ni Bay sa mga halimaw na ito. Sinabi naman ni Bay na ito ay mga taong kumain ng black gold. Ang karamihan daw sa mga kumakain nito ay nagiging zombie lang. Ang tsansa daw para magkaroon ng ability user ay 1 beses sa 10,000 na sumusubok lang. Ang ability user na nananatili ang kanilang kaisipan ay sobrang rare din daw. Tinanong naman ni Fatty kung paano daw nalaman ni Bay ang lahat ng impormasyon na alam niya. Sinabi naman ni Bay na balang araw sasabihin niya daw kay Fatty ang mga alam niya, ngunit ngayon daw alalahanin daw muna nila kung ano na ang gagawin nila at saan daw sila pupunta. Si Fatty naman ay muling umiyak dahil naalala niya ang kanyang sasakyan at ang mga pagkain niya sa loob. Sa isipan naman ni Bay iniisip niya na hindi na daw ito tulad ng nakaraang mundo niya. Dahil sobrang bilis daw ng mga zombie mag-evolve sa mundong ito. Sinabi din ni Bay na kakailanganin niya na daw gumawa ng mas malakas pa na sandata dahil sa bilis daw ng mga zombie na mag-evolve at lumakas.